Hindi ka matitiis ng pamilyang Shen ni Ali. Noong ikatlong araw matapos naming malinawan ni Dalang, binawian na siya ng buhay dahil sa sakit. Binigyan ako ng pamilyang Shen ng liham ng paghihiwalay. Sulat iyon ni ikalawang kuya. Kahapon lang siya nakabalik mula sa hukbo. Isang sulyap lang at nanigas na ako. Dumating na ang aking ama. Paulit-ulit ang tingin niya sa direksyon ng kahon sa harap ng pamilyang Shen. Ama, talaga bang naparito ka para sunduin akong pauwi, parang natural lang? Maaga pang pumanaw ang iyong ina. Itong mga taon na ito, litong-lito ako, at sa wakas ay nauunawaan ko na. Paano ko hahayaang makita kitang naghihirap sa pamilyang Shen? Umuwi ka na. Talaga bang nagbago na ang mga pangit mong ugali? Kung magbabago ka pa at muli kang magkakasala, hindi na ako tao. Dapat may natitira ring dangal ang isang tao para sa sarili niya. Sa pagkakataong ito, natatakot akong mabibigo ka. Hindi ako maaaring sumama sa iyo pabalik. Liham ng paghihiwalay ni Ginang Shen, ako muna ang mag-inat nito, Ali. Tapos na ba ang pagkain? Gutom-gutom na ako. Wala nang makain sa bahay. Kung gayon, hayaan mong magbanat ng buto ang iyong ikalawang kapatid. Malaki at malusog pa siya, bata pa. Kailangan pa siyang alagaan ng lola. Bumalik si ikalawang kuya sa hukbo. Hindi pwedeng dalawa na lang silang matanda at bata ang maiwan sa bahay. Pero ikaw, kapag maayos na ang lahat sa bahay, saka na ako alis. Huwag kang mag-alala, ikalawang kuya, at bumalik ka na sa hukbo. Ako na ang bahala sa bahay. Pero kaya na ring alagaan ni Xiao Man ang sarili niya. May mapaglalagyan din si Lola, doon siya magiging panatag. Ako na ang aalis. Hindi ko naguguluhin pa ang pamilyang Shen. Pag-isipang mabuti mo. Pag-isipan mo ng maigi, at huwag mong pagsisihan sa huli. Nababaliw ka na ba na ibigay na nga sa iyo ang liham ng paghihiwalay? Ano pa ang ginagawa mo rito at hindi ka pa umaalis? Hintayin mo pang sila ang humiling. Sumama ka sa akin pabalik. Lumabas ang kasakiman sa mga mata ng aking ama. Hindi niya ako iniisip para sa ikabubuti ko. Gusto niya akong gawing puhunan kapalit ng mas malaking pakinabang. Hindi ko pinagsisisihan na ikaw ang aking ama. Kaya alam ko kung anong uri kang tao. Huwag kang manggulo sa harap ng templo at ikahiya mo ang aking nakatatandang kapatid. Nayanig ang puso ko. Hindi dahil sa takot sa dating kasintahan at pagkakasundo, kundi dahil sa takot sa kalooban ng Diyos. Kung gayon, iwan mo na lang ang liham ng paghihiwalay, ikaw na ang mag-ingat. Kapag dumating ang araw na gusto mong umalis, ayusin mo muna ang mga papeles, tapos saka ka umalis ng marangal. Maraming salamat, ikalawang kuya. Ate Ali, huwag ka nang umalis. Ako na ang maghuhugas ng mga pinggan. Kaya ko ring alagaan ng lola at patakbuhin ang bahay. Hindi na ako bata. Hindi na kailangan niyong ikutin pa ang paligid ko. Matibay pa naman ang katawan ko. Kung gayon, kahit ako na lang ang magdala ng pagkain. Noon, pakiramdam ko lang ay, nakapag iniwan ako sa bahay na ito na kami na lang na matanda at bata, si Shen Jia ay. Dahil sa pagiging malambot ng puso ko, at dahil wala na rin akong ibang mapupuntahan. Pero hindi ko inakalang. Noong 5 taon ang lumipas at talagang gusto ko nang umalis. Ang una kong tanong ay kung papayagan ba akong manatili. Sino nga ba ang akala mo noon? Ang ikalawang Diyos na mismong sumulat ng liham ng paghihiwalay. Noong ikatlong araw matapos ilibing si Dalang Shen, nagkasakit si Ginang Shen. Sunod-sunod na ang pagpanaw ng asawa at anak, kaya hindi na niya kinaya ang bigat. Araw-araw akong gumagawa ng gamot at lugaw at pinupunasan ko pa siya ng katawan. Sa gabi, kailangan ko pang pakalmahin si Xiao Man para makatulog. Hindi naman gaanong marunong mag-alaga ng tao si Shen Zai. Ang alam lang niya ay pumalo ng panggatong. Nasunog ni ikalawang kuya ang nasa kusina at napuno ng usok. Napaatake ng ubo ang lola. Ay, ikalawang kuya. Babalikan ba natin ang apoy sa bahay namin? Ate, hindi ba marunong magsindi ng apoy si Kuya Shen? Sinasabi ko lang na napakahusay talaga ni Kuya Shen. Pinipigilan ko ang tawa ko habang iniaabot ang mangkok ng gamot kay Ginang Shen. Elay, huwag mong sisihin si Ginang Shen. Alam ko ang sinabi niya. Noong una, 6 na tael na pilak ang ibinigay ng pamilya Shen para sunduin ako. Sabi nila, nakatakda ang 2 pamilya na magkaalyado sa pag-aasawa. Kailanman, hindi ako nagkimkim ng sama ng loob kanino man dahil dito. Maagang namatay ang aking ina. Dinala na ng aking ama sa hirap ang aming mayamang buhay hanggang sa malubog kami sa dilim. Sa bahay, hindi na siya pinapuntahan ng mga pinagkakautangan. Basta nagsusulong siya ng gulo kapag nalalasing. Kung ihahambing sa pamilyang Jiang, ang pamilya Shen ay parang lugar na pwedeng makahinga. Naglalaba at nagluluto. Nagpapakain ng manok at naghahati ng kahoy. Nag-aalaga sa matandang ginang. Inaasikaso si Xiao Man. Minamasahe ko ang mga paa ni Ginang Shen. Sa pagsasauli ni Kuya Shen ng gamot, mabuti rin ang pakikitungo niya sa akin. Mahina ang katawan niya, pero lagi pa rin siyang nagmamadali tumulong matapos ko ang trabaho.
Palihim pa niyang iniiwan sa akin ang mga munting merienda niya. Tinuruan niya akong bumasa. At tinuruan niya akong sumulat ng pangalan ko. Halos kalahating taon kong inaral ang 2 pantig na yon. Ngunit ang sulat ko ay parang 2 alimasag na nayurakan. Malaki na ang ipinagbago ni Ili. Bago siya pumanaw, pinasulat pa niya kay Shen Zi ang papel ng paghihiwalay para sa kanya. Sinabi niyang hindi maaaring maantala ko. Sobrang bigat ng loob ko. Pero alam ko ring talagang mabuti siya. Mabuting mabuti kahit may karamdaman na siya. At natatakot pa siyang hindi ako magiging maayos sa hinaharap. Nagtiis si Ginang Shen ng 1 buwan. Sumunod din siya. Noong araw na yon, umuulan. Nakaupo si Shen Zai sa harap ng puntod. Hindi siya nagsalita ni isang salita. Dumaloy ang ulan sa kanyang mga kilay at mata, pababa. Nakatayo ako sa tabi, may hawak na payong na may langis. Pinanood ko ang payat niyang likod. Doon ko unang naisip na hindi rin siya talagang walang puso. 20 taong gulang pa lang siya. Pero wala na ang kanyang ama, ina, at nakatatandang kapatid. Lumipas pa ang 2 araw. Naghulog siya ng isang supot para sa akin. Binuksan ko at tiningnan. Nasa loob ang mga pirasong pilak at perang tanso. Lahat ibinigay sa'yo. Kailangan ding gumastos si Kuya Shen sa hukbo. Hindi ko naman magagamit. Kuya, hindi ka ba kailangang kumain? Pinapakain naman sila ng hukbo. May tagapamahala ba roon? 20 taong gulang ka na rin. Panahon ng alagaan mo na ang pamilya Gu. Ate Eli, dahan-dahan ka lang. Walang makikipag-agawan sa'yo. Ginang Jiang, nagpapadala ako ng mga supply sa hukbo kada 2 buwan. Kung babalik ako, si Xiao Man at ang matandang ginang ang aabala sa'yo. Ang tawag niya sa akin ay Ginang Jiang. Natigilan ako. 22, huwag kang mag-alala. Kung sakaling dumating ulit ang pagpapala, kakayanin ko. Hindi niya ako matatalo. Napakahusay ni Ate Ali. Noong huli, nang pumunta ako roon, pati ang mga asong humahabol sa mga hamak ay umiwas na ng daan. Bahagyang luminaw ang loob ni Shen Zai. Umalis siya nang kasisimulang sumikat ng araw. Hinintay ko siya sa may tarangkahan ng bakuran. Itago mong mabuti ang papel ng diborsyo. Huwag mong hayaang makuha ka ng ama mo. Pagkaalis ni Shen Zai, dumating na rin ang pagpapala. Hindi siya basta dumating ng walang dala. Gusto ba ni Xiao Man ng candy? Iyan ang sabi ni Ate Ili sa akin. Kumakaway ang uwak para batiin ang tandang. Hindi pagbati ang ginagawa niya. Pagpapasikat lang. Ano nang kailangan ng ama rito? Hindi ba't namin mismo siya? Tingnan mo, umalis na si Kuya Shen. Wala na si Shen Yang. Nandito pa rin kayo sa sirang bahay na ito at nagkukunwaring banal. Bumalik ka sa ama mo. Sinulatan na kayo ng ama mo ng maayos na kapamilya. Saang bayan? Sa pamilya ni Liu. Malaki ng marami ang edad niya kaysa sa akin. Hindi rin maganda ang reputasyon ng pamilya ni Liu. Mas matatanda ng kaunti ang mas maaawa sa tao. Ang laking agwat ng edad. Hindi naman kailangang sabihin ng todo ang lahat. Hindi bagay ang kasunduang ito. Huwag kang makinig sa mga kalokohan niya. Hindi ko alam kung gaano karaming pilak ang kinuha ni Liu Yuanwei. Pero nang dumating ang biyaya, agad siyang sumunggab sa pinto. Ibig sabihin, natanggap na niya ang pera. Ano ang sinusulat mo sa talaan? Ano ba ang silbi ng hukom kapag nasa kamay mo na ang kaso? May silbi. At least, may susulat ko ang mga sinabi mo ngayon. Jiang Li, huwag kang magsisi mamaya. Hintayin mo na walang bigas ang pamilya Shen sa palayo. Tignan natin kung luluhod ka at mamamalimos sa akin. Dahan-dahan ka. Baka madapa ka. Wala pang tutulong sa amin na magpasuso sa akin. Isang ihagis mo lang sa ibabaw ng pinto, doon pa. Pero sa loob niya, hindi man lang siya panatag. Totoo nga, pagkaraan ng 3 araw. Pumunta ako sa tabing ilog para maglaba at pagbalik ko. Bakante ang silong ng pamilya Shen. Wala na rin ang isang singsing na pilak na iniwan ni Shen Yang. Ali, sabi ng ama mo isasama raw niya ako sa palabas. Hindi pa ako nakakasakay sa karwahe. Tapos sabi niya, tapos na raw ang palabas. At Ali, wala ka na rin. Nakatayo ako sa bahay. Nalalamig ang kamay at paa ko. Ate Ali, ano ang ginagawa mo?
Bibili ka ba ng bigas? Hindi. Pupunta ako para dakpin ang mga magnanakaw. Nang makita ko si General na may mabigat na kaso sa silid tanggapan ng county, nagpupuyos na siya sa galit parang asong ulol. Hindi mo ba sinabi na may pera ka ngayong araw? Ang bilis namang naubos. Hahaha, ama. Ali, bakit ka nandito? Pag-isahin na natin, magkano ba talaga ang dinala mo mula sa bahay ng manugang? Anong pinagsasasabi mo, batang iyan? Binaliktad mo ba ako? Ama mo ako. Ang pagnanakaw ng pera sa bahay ng manugang, tatawagin mo bang ama? Ano ang pagnanakaw, paggalang lang iyon sa akin? Kung ayaw mo, sumama ka sa akin sa tarangkahan ng kabila at linawin natin sa talaan. O kaya ipatawag natin ang opisyal ng talaan para magpatunay. Binibini, hindi dito ang lugar para manggulo ka. Ang paghawak niyo sa dumi at malaswa ay magkakasamang kasalanan. Pinapunta ko na si Zhang Shen sa kanto para magbenta ng pritong kek. Pagdating ko lang sa unang ulat, dumating na agad si Ali. Sa totoo lang, hindi ko pinasugod si Zhang Shen para magulat. Nang pumasok ako sa lungsod, diretsyo lang akong naglakad. Kahit ni isang lingon, wala akong inasikaso. Pero ang mga tao rito, hungkag ang puso. Pinakamadaling makaakit ng gulo. Kasama si Jen Yufu, naglakad ako papunta sa himpilan ng county. Ali, gusto mo pa bang isumbong ang sarili mong ama sa tarangkahan? Nagkamali si ama at wala na rin siyang magagawa. Mabilis ang paghabol ng nasa labas ng liuyuan. Tumanggap si ama ng 10 pilak sa kanila. Hindi ka ba tutugon? Babayaran ni ama ng doble, ikaw ang magbayad noon. Saan ako kukuha ng pera? Kung wala, mag-isip ka ng paraan para makapagbayad. Paano ba sasang-ayon si Liu Yuanwei? Nasa iyo na ang usapin yan. Jiang Li, kailangan mong magsumbong sa mismong ama mo. Sa kautusan ng dinastyang ito, dapat maging masunurin sa magulang. Ang anak ay dapat magsalita sa ama. Kahit may paggalang, dapat ding parusahan ayon sa batas. Alam mo ba yon? Kitang-kita ng matandang Panginoon na hindi masunurin ang dalaga. Nangahas ka pang akusahan ang sarili mong ama. Dapat parusahan siya ng naayon sa batas. Pinagmamasdan ko siya. Biglang gusto kong matawa. Noong bata pa ako, nagkasakit ang nanay ko. Nahiga siya sa kama na may lagnat. Hiniling niya sa kanya na pumunta at tawagin ang manggagamot. Sabi niya wala raw siyang pera. Pero pagtalikod niya, dala niya pa ang huling kalahating supot ng bigas sa bahay. Kinuha niya at ginamit pa para punan ang kulang sa tungki. Pagkamatay ng nanay ko, umiyak din siya. Pero kinabukasan, dinala pa niya ang rosaryong naiwan ng nanay ko para ipangsangla. Na, ang ganitong tao, talagang may mukha pang umupo sa hukuman. Ginagamit mo pa ang salitang ama para diinan ako. Alam ng mga tao. Sasakdal ka pa ba o hindi? Sasakdal siya sa alin? Sa pagnanakaw ng yaman ng pamilyang Shen na may malas na dugo ang habol. Pagmamanipula at panlilinlang sa matandang babae ng pamilyang Shen. Palihim na pagsasamantala sa panggagahasa ng isang dating kawani. At tangkang puwersahin si Mifu na magpakasal muli. Ikaw ang may hawak ng kasulatan ng hiwalayan ng pamilyang Shen. Hindi na siya asawa ng pamilyang Shen. At ang pera ay siya ring dinala niya pabalik sa bahay ng kanyang asawa. Kaya hindi matatawag na pagnanakaw. Hindi pa na ipapadala ang kasulatan ng hiwalayan. At hindi pa ito na ipapasok sa opisyal na talaan. At si Mifu ay nananatili pa ring nakatira sa pamilyang Shen. Inaalagaan ang nakababatang kapatid at ang lola ng pamilyang Shen. Ang ninakaw ni Jen Yufu ay ang pera ng pamilyang Shen. Hindi ang ari-arian ng mga tao. Sino ang nagturo sa inyo niyan? Itinuro sa akin ng aking ama na si Shen dalang ang ilang titik. Nasaan ang pamilyang Shen? Ako yon. Kung hindi niyo kikilalanin, irereklamo ko sa tanggapan ng pamahalaan. Nakuha na ng tanggapan sa likod na pintuan ng pilak. Pero ang opisyal na nakaupo sa pwesto ay ibinalik pa. Ngunit hindi na maibabalik ang salaping pilak. Walang pambayad na salaping pilak. Sa loob ng 3 taon sa Lizhai County, ibalik sa pamilyang Shen ang 13 tael na pilak at 2 sentimo. Kung lampas sa takdang panahon at hindi maibabalik. Alinsunod sa 30 paghatak at kalahating taon ng pagkakakulong. Kailangan pang isulat ng malinaw. At huwag na muling gamitin ang pangalan ng babae para pilitin akong umuwi at magpakasal. Kung hindi, kapwa kayo mananagot. Magalang na pagbati, hahaha. Malaki rin pala ang loob mo. May lakas ng loob ka talagang banggain ang may mataas na katungkulan. Sa huli, pumayag din siya. Pagkaraang maayos ang utang,
Ako rin ay naparusahan bilang halimbawa. Sinabi ng dentista na banayad lang ang pagkakastorbo sa aking katawan. Kahit ganoon, paglabas ko sa hukuman, masakit pa rin ang noo ko at malamig ang pakiramdam. Kumapit lang ako sa pader bago tuluyang makatayo ng maayos. Ano ang binabalak mo? Ama, sa susunod na magnakaw ka pa, hindi na ako magiging opisyal. Kung gayon, ano ang gusto mong gawin? Wala na akong atrasan ngayon. Hindi ako natatakot na ilantad ito sa harap ng lahat. Nang lumitaw ang mga ngipin, madilim na ang langit. Ang dentista na nagpalit sa akin at personal na gumamot ay si Ginoong Zhao. Sabihin mo kay Zhao na umuwi na at alagaan ang kanyang pamilya. Huwag nang puro lakas ng loob ang inaatupag. Kilala ako ng biyanan kong si Shen Bon. Sabi niya noong bata pa siya ay madalas niyang kainin ang tofu brain ng pamilyang Shen. Maraming salamat, Tito Zhao. Hahaha. Ari, nanalo ba? Nanalo. Kung ganoon, bakit ka nabugbog ng ganyan? Dahil ang nanalo ang siyang kailangang magbayad. Mahal ang daan. Kung gayon, huwag na tayong bumili ng daan sa susunod. Bumili na lang tayo ng karne at kainin natin. Gusto ko nang tumawa pero kapag pinilit, sumasakit ang sugat ko. Muling dumaloy ang mga luhang masakit. Nakahiga ako sa kama ng buong gabing yon. Nakikinig sa ihip ng hangin sa labas ng bintana. Walang laman at tahimik ang tahanan ng Shen. Wala nang ni isang butil ng bigas. Wala na ring laman ang supot ng pera. Sa bahay, si Lola na lang ang natira. Isang batang babae. At ako na wala pang maayos na sugat. Bigla kong naalala ang sinabi ni Shen Zi bago siya umalis. Huwag kang basta magpapaloko sa tatay mo. Hindi naman ako naloko. Pero matindi rin ang pinagdaanan ko. Kung alam lang ni Shen Erlang, baka isipin niyang wala akong silbi. Nakahiga ako sa kama ng buong 27 araw. Sa loob ng 27 araw na yon, pinilit ni Shen Xiaoman na magkaisip. Natuto siyang maghugas ng bigas. Bagamat, sa unang pagkakataon, nahalo niya ang bigas at tubig panghugas sa palanggana. Para tuloy pagkain ng baboy. Natuto rin siyang magsaing. May talino naman siya. Bagamat sa ikalawang pagsubok, naging lugaw na parang malagkit at sobrang malabnaw. Bilisan mo nga. Kailangan ko pang tulungan si Ate Lee na patuyuin ang labanos. Ngayon na tinalikuran mo na ba ako? Hindi, mas abala lang ako. Anong klaseng abala yan? Abalang may butas ang hininga. Pag nakalakad na ako, kung pumasok na naman ang daga sa bahay, iyak na lang tayo habang nagbibilang ng kalahating butil ng bigas. Sabi ni Shenzai, 2 buwan pa bago dumating ang sweldo ng hukbo. Pero 1 buwan pa lang mula nang umalis siya. 1 buwan pa, paano kami aabot? Hinalughog ko na ang buong bahay. Pero 73 barya lang ang nahanap ko. Yan na lang ba ang ituturing natin sa kanya? Magkano ba ang halaga niya? Sa puso ko, 100 tael ang halaga niya. Kung ganoon, huwag nang sabihin yumaman tayo. Bukas, pupunta ako sa kabayanan para maghanap buhay. Hindi pa magaling ang sugat mo. Mabuti pang umalis ka na para ka pang baybe kong maglakad. Kahit baybe, marunong kumita ng pera. Kinabukasan, hindi pa rin sumikat ang araw. Buhat ang lumang sako, nagtungo ako sa kabayanan. Sa timog ng kabayanan ay maingay at masigla. Maaga pa lang, natatakpan na ng puting hamog ang paligid. Ang amoy ng siopaw ay tumatagos agad sa ilong. Sa gutom ko, kumakalam ang sikmura ko sa buong daan. Naglibot ako sa bawat bahay at bawat pinto para magtanong kung may trabaho. Sa bahay tiya, ayaw nila ng babaeng manggagawa. Sinabi pa nilang masyado raw akong payat. Hindi na nila kailangang sabihin, kagabi lang puno pa raw ang pila. Sa isang botika, pinahiran lang nila ako ng kalahating araw. Gamot. Binigyan pa ako ng 8 barya. Hindi madali ang pagkita ng pera, binibini. Sa ikatlong araw, mas mahirap nang makahanap ng trabaho sa kabayanan. Nakatayo ako sa kanto hanggang halos tanghali. Sa tindi ng gutom ko, parang kumikislap na ang mga mata ko sa pagkahilo. Ang trabahong maglalagay ng mga karakter ng maayos ay pwede na. Nabuhayan ako ng loob.
Tinuruan na ako ni Dalang na bumasa ng mga titik. Hindi man marami, pero kahit papaano marunong akong sumulat. Kinuha ko ang panulat. Punong-puno ng kumpiyansa. Pero pagkaraan ng kalahating oras, nawala na ang sigla ko. Kinikilala ko ang mga titik sa aklat. Pero hindi ko siya kilala. Hindi ko alam ang letrang ito. Xiang Kao. Salamat. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Ang sulat ng binibini ay may dating. Ibig sabihin, hindi maganda ang pagkakasulat. Pero ang ngiting iyon ay lalong nagpatingkad sa kanyang mga mata. Napakagandang tingnan. Dahan-dahan lang, sa maliit na tindahan, basta tama lang ang dami ay hindi masyadong mahigpit. Kung hindi mamasamain ang binibini, kumain ka muna ng kahit ano. Nag-away ang prinsipyo at ang tiyan. Panalo ang tiyan. Maraming salamat. Babayaran ko ito sa'yo. Huwag na. Malamig at matigas. Ngunit sinaktan ako nito, muntik na akong umiyak. Noong araw na yon, nagsulat ako hanggang sa lumubog ang araw. Sa wakas, nakumpleto ko ang 1-0 pahina. Ito ba ang iyong sulat, kamay? Mukhang kinamot ng pusa. Hindi makakagawa ng ganoong karaming strokes ang pusa. Ay! Ang sikat ng araw ay nagliliwanag. Ang mga tao ay dumarating at umaalis sa kalye. Ang amoy ng kinakain ay bumabati sa ilong. 1 barya, nagtrabaho ako buong araw para kumita ng 1 barya. Hindi ako nalulungkot. Takot ako. Takot akong hindi ko mapakain si Xiao Man at Lola. Takot akong bago pa dumating ang pera ni Shen Zai. Magugutom na sila kasama ko. Binibini, ayos ka lang ba? Ayos lang. Saan ka nakatira? Gabing-gabi na. Hahatid kita. Huwag na. Mabilis akong maglakad. Kainin mo ito habang naglalakad. Utang mo ito. Ano ang iyong pangalan? Chen Yan. Tandaan ko yan. Kalaunan, madalas akong mag-isip. Kung ang buhay ay nagpatuloy lang mula sa araw na yon. Si Chen Yan ay isang napakabuting tao. Malumanay at malinis. Gaya ng isang lampara sa gabi na hindi gaanong maliwanag ngunit napaka-stable. Ngunit sayang, may ilang landas. Habang lumalakad, biglang umihip ang hangin. Ang lampara ay naroroon pa rin, ngunit ang landas ay hindi palaging matatag. Ang mga liham ni Shen Zi ay dumating. Dumating ito nang muntik na akong sumuko. 4 na tael ng pilak. Ayaw tanggapin ni Lola. Nang ibigay niya ang pilak sa aking kamay. Muntik na akong lumuhod sa kanya. 8 ilay. Makakabili na ba tayo ng karne? Gaano karami ang mabibili? Bumili ng 2 kate. Ang galing talaga ni Kuya Shire. Ang galing talaga ng ating ate Lee. Naghintay siya para sa kanyang pera. Noong araw na yon, bumili ako ng karne. Bumili ako ng bigas. At bumili rin ako ng 2 mainit at matatamis na tinapay na may palaman. Sobrang tamis na pinawisan ang aking mga mata. Napaluha rin ang aking mga mata. Nang ako ay tumawa, umiyak din ako. Hindi na ako naghanap ng trabaho sa bayan. Sa halip, tiningnan ko ang lumang gilingan ng bato sa bakuran. Ang kahoy na balde at ang iba pang kagamitan ay naroroon pa rin. Ang kawayan, pala at palayok ay naroroon pa rin. Ang pamilya Shen noon ay nagtitinda ng tofu. Noong bata pa si Lola sa bayan. Nilagpasan niya ang hirap sa pamamagitan ng isang mangkok ng tukwat baboy. Masakit ang binti ni Lola bago siya bawian ng buhay. Kapag nilalagyan ko siya ng gamot, kinukwento niya ang mga bagay tungkol sa dating tindahan. Ang mga balatong ay kailangang piliin ang mga sariwa. Babaran sa tubig poso. Kapag ginigiling, kailangan itong salain ng 2 beses. Ang apoy ay dapat sunod-sunod. Kapag idinadagdag ang koagulant, hindi ito dapat nagmamadali o matanda. Kung mabagal, magkakahiwalay ito.
Sinubukan ko sa unang pagkakataon. Nabigo ang isang palayok ng soy milk. Nagkahiwa-hiwalay ito sa durog na. 像雪。 Ang niebe ay hindi ganoon kahirap kainin. Sa pangalawang pagkakataon, nagtagumpay ang tokwat baboy. Ate Li, nagalit ba siya? 生气了。 Ngunit sobrang tigas. Sa pangatlong pagkakataon, malambot. Ngunit may amoy balatong. Ate Li, napakahusay mo na. 很厉害了。 Sa pagkakataong ito, nag-aksaya ako ng 7 o 8 araw para sa isang disenteng pagkain. Sa wakas, nakagawa ako ng isang palayok ng tokwat baboy na makakain. Maputi at malambot. Bahagyang nanginginig na nakahiga sa mangkok. Binuhusan ng sabaw na pampalasa. Budburan ng sibuyas, tapos lagyan ng kaunting mantika. Ate Ali, pwede itong ibenta. Mas masarap ito kaysa gawa ko. Kahit si Lola, dati rin marunong gumawa niyan. Hindi ko alam. Kaya mas magaling ka sa akin. Para mas tiyak, 2 mangkok ang hinanda ko. Dalhin mo sa bayan at ipatikim kay Zhao Guanshu. Tapos natikman ni Zhao Guanshu. Sandali akong tumahimik. Biglang bumigat ang dibdib ko. Pwede bang kainin at ibenta? 能卖吗？ Kapag gutom, pwede itong ibenta. Halos bumagsak ang loob ko. Marami sa lalawigan ng Yunnan ang nakatikim na ng bean curd na gawa ng iyong ama. Bakit noong araw, mabenta ang tindahan ng pamilyang Shen? Una, malambot. Ikalawa, maalat. Ikatlo, ano ba ang gamit na mantika? Sanhi oil. Paano ko malalaman yan? Ang tanging alam mong gawang kamay ng iyong ama. Hindi ka ba naturuan ni Madame Shen? Sinabi ni Madame Shen na marami raw hakbang, pero hindi kailanman nabanggit ang Sanhe oil. Tanungin mo si Second Madame Shen. Malalaman niya ba? Pero ang pamilya Shen, halos hindi na umuwi sa bahay si Shen Zainen mula nang sumali siya sa hukbo noong bata pa siya. Lalo na ang resipeng ito. Kung si Ali, na may dalang kasulatan ng paghihiwalay, ang magtanong sa kanya kung ayos ba yon. Ngayon ay inaalagaan mo ang kanyang kapatid na si Taize. At binabantayan mo ang pintuan ng pamilyang Shen. Tanungin lang ng kaunti, hindi naman sobra. Pagbalik ko, bubuksan ko ang liham. At sisimulan kong sumulat sa opisyal na pagsusuri. Pangit pa rin ang sulat ko. Pero pangit na may dating. At Ali, 姐姐， ang isinulat mo ba ay mga titik o kuliglig na nag-aaway? Pangbaraks na sulat ko pa lang ito, hindi pa pambihirang liham. 那预备着。 Napakatapat ng sulat. Pagkatapos kong isulat, binasa ko ulit ng binasa. Pakiramdam ko palagi, parang naniningil ng utang. Kaya nagdagdag pa ako ng isa pang linya. Pagkarinig sa linyang ito, agad kong naisip ang pamilya. Pagkapadala, 1 buwan nang walang balita. Noong una, araw-araw ko siyang hinihintay. Kalaunan, tumigil na akong umasa. Hindi naman kami malapit noon at ayoko rin. 我不愿。 At Ali, 姐姐， babalik si kuya. Ang bilis mong magpasya. Sa hinaharap, ang kuya ko ang magiging general. Kung magsalita ang general, may bigat iyon. Sinagot ka ba niya o hindi? 没有。 Ano naman iyon? Ako na ang nagsabi para sa kanya. Hahaha, ang maliit na halimaw may asim din pala. Lumipas na naman ang 10 araw. Pagbukas nito, maliban sa 4,000 pilak, may isa pang liham. Sa sobre may 2 salita. At Ali. Matigas at malamig ang sulat kamay. Bumalot sa likod ng papel ang lakas nito. Tinitigan ko ang 2 salitang iyon ng matagal. Ate Ali, bilisan mo ng buksan. Binuksan ko ang liham. Hindi naman gaanong maraming papuri. Pero malinaw na malinaw ang paraan sa paggawa ng Sanhe oil. Paano ang apoy? Kailan ilalagay sa kawali? Kailan sasalain ang lata? Kailan isasara ang lutuan? Langis na sesame, mantikang baboy. Langis ng manok. Sa tala ng mga pampalasa, may isa pang linya, maalat na maaaring lagyan ng manok at iba pang sariwang sahog. At sa tala ng mga pampalasa, 4 lang ang salita. Tahimik ang tahanan, walang pinoproblema. Tiningnan ko ang 4 na letrang iyon. Sumimangot ng kaunti ang ilong ko. Ano ang sabi ng kuya? Sabi niya, pwede raw tayong yumaman talaga. Pupunta muna ako para tingnan. 等什么？ Maghintay tayo hanggang pumasok ang swerte.
Nang araw na ginawa ang Sanhe Oil, napakabango ng buong kusina. Hindi iyon karaniwang amoy ng langis na panimpla, kundi isang amoy na malinamnam at buo ang dating. Mantikang pinakuluan at sinala kasama ng luya. Isinara sa maliit na pitsel. Kapag lumamig na, saka bubuksan ang takip. Paglabas pa lang ng bango, halos maubusan ka na ng hininga. Kahit ang mga aso sa labas ng bakuran ay nakadungaw sa may pintuan at hindi makaalis. Elliot, pwede bang isawsaw niya na lang ito at kainin? Subukan mo. Kahit sapatos niya, hindi siya bagay doon. Muling niluto ang malambot na tofu sa isang kaldero. Maputi, malambot at makinis. Kahit kutsara lang, pagdikit ay yayanig na agad. Nilagyan ng manok at laman sa sabaw. Nadurog ang sariwang lasa sa bigat ng Sanhe Oil. Napabaling ang puso ng mga tao sa bango. Nang unang subo ni Xiaoman, walang imik ang buong tao. Hindi masarap. Eli ate, pakiramdam ko na sayang lang ang buhay ko dati. Ay! Ito pala ang tunay na lasa ng pamilyang Shen. Gumaan ang dibdib ko. Kinabukasan, itinulak ko ang hiniram na kariton. Kasama si Xiaoman, pumunta kami sa timog na kalye ng bayan. Wala pa kaming pwesto. Kaya naglatad muna kami. Si Zhang na nagtitinda ng wonton sa tabi, ay tumingin sa akin ng bata pa ako. At isa pa akong babaeng tinanggihan ng mapapangasawa. Natakot akong apihin ako ng iba. Kaya sinadya ko siyang paupuin sa isang pwesto na may paggalang. Pagpasok ng tanghali, naglakas loob akong sumigaw ng malakas. Tapos tumayo ako sa gitna ng talsikan. Wala akong nasigaw ni isang salita. Ang tofu ng pamilyang Shen, masarap at mura. Nakakain ka na, gusto mo pang kumain. Dumaan lang kayo, huwag niyong palampasin ako. Eli ate, ang ganda mo. Mas gumaganda pa ang tofu. Haha. Hahaha, pamilyang Shen. Noon, sa bahay ni Shenbon, opisyal na nilagyan ng isang mangkok. Kung hindi dahil sa amoy na yon, hindi ko kayo bibigyan ng pera. Ang batang ito, marunong talagang magnegosyo. Hindi masarap, walang bayad. Kung masarap, 2 order. Yan mismo ang lasa. Ay, sa pamilyang Shen na talaga. Hindi ba maagang nagsara na ang tindahan ng Shen? Bigyan mo rin ako ng isang mangkok. Isang buong umaga. Inihanda ko ang 2 timba ng tofu, ubos na ubos ang benta. Eli ate, yumaman na ba tayo? Tinitignan ko ang mga baryang tanso sa supot. Kumakabog ng matindi ang puso ko. Hindi pa yon kayamanan. Pero makakaraos tayo at mabubuhay ng maayos. Ika-7 araw ng pamamalagi sa pwesto. Dinala ni Tio Zhao ang 2 manggagamot ng ngipin para kumain. Kung nariyan lang si Shenzai, siguradong pupurihin ka niya. Uminit ang dibdib ko, at napaluha ako. Pag-uwi ko ng araw na yon, ibinuhos ko sa mesa ang perang kinita ko. Isa-isang bilang. Nakaupo sa tabi ang matandang babae at nagbabantay. Habang binabantayan niya, bigla siyang napatayo. Hinati ko ang pera sa 3 bahagi. Isang bahagi para sa tofu at manok. Isang bahagi para ipunin at bilang paggalang sa nakasulat na utang. Isang bahagi para itabi sa gamit ng bahay. Eli, bibilhan ko ba ang sarili ko ng isang pulseras? Hindi kailangan magmadali sa ganitong bagay. Mas mabuti ang negosyo sa 2 buwan. Sa 3 buwan, upa ako ng isang maliit na tindahan sa dulo ng South Street. Hindi kalakihan ang tindahan, kaya nitong maglagay ng 4 na mesa. May kusina sa likod. May balon pa sa looban. May 2 silid sa itaas. Sakto lang para tirhan. Kukunin ko si Xiaoman at Lola mula sa nayon papunta sa bayan. Ito na ba ang papasok sa kabisera? Hindi, sa Jingxen ito. May emperador ba sa lalawigan? May kautusan ng pamahalaan. Pero medyo kulang pa. Luma na ang pintuan. Makapalang alikabok sa loob. Pero sa sandaling iyon, para akong nakakita ng gintong bundok.
Ito ang magiging tahanan natin mula ngayon. At ito rin ang landas na inukit ko para sa sarili ko. Noong araw na binuksan ang tindahan, naglagay ako ng karatula. Eli, bakit hindi na lang tawagin JMJ? Natigilan ako sandali. Bakit? Dahil ang recipe ay mula sa pamilyang Shen. Dahil ang dating pangalan ng tindahan ay sa pamilyang Shen. At dahil nakatira pa rin ako ngayon sa bahay ng Shen. Inaalagaan ng mga tao ng pamilyang Shen. Kaya kailangan mong kunin ang pahintulot ng mga panauhin sa pagsusuri. Kung ganoon, ano na ang gagawin mo kapag umalis ka? Sino ba ang lalayas kay Ate Eli na may kasulatan ng diborsyo? Sa hinaharap, pwede ka nang mag-asawa. Ano naman ang masama kung hindi mag-asawa? Kailangang mag-alaga ng mga bata. At kailangan din pangalagaan ang isang lalaki. Kumakain, natutulog at tawag ng tawag pa. Sa gabi, paikot-ikot sa kama na parang pancake. Lola, paano mo nalaman? Nakapag-asawa na ako. Kung ganoon, talaga bang hindi na mag-aasawa si Ate Eli sa hinaharap? Ang mga bagay sa hinaharap, saka na natin pag-usapan. Ate Eli, tuwing sinasabi mo yan, parang ayaw mo lang sabihin sa akin. Sa totoo lang, ako rin ay hindi alam. Noong 20 taong gulang ako, ayaw ko lang na mapilit ng ama ko na bumalik. Noong 21, gusto ko lang busugin si Xiaoman at Lola. Noong 22, gusto kong ayusin ng maayos ang tindahan. Tungkol sa pag-aasawa. Parang napakalayo pa noon. Malayo, may bundok na nakaharang. May tubig pang nasa pagitan. At may kasulatang diborsyo pa ako na itinago ko sa ilalim ng kahon. Ngunit hindi ko inasahan na darating din ang araw na ang malayo ay mapapalapit. At higit sa lahat, ang unang tinamaan ng bagay na ito ay ang taong nasa harap ko. Hindi ako. Kundi si Chenya na minsang nagbigay sa akin ng isang pirasong tinapay. Nang umabot sa 3 taon ang pag-aaral ko ng pagpapalaki at pagproseso ng tokwa, lubusang naubos na ni Xiaoman ang pribadong ipon. Eli, kung hindi ako likas na matalino sa pag-aaral, madidismaya ka ba? Hindi. Pagtuturuan kita ng maigi. Hindi mo ba sabi hindi ka madidismaya? Magkaiba ang pagtuturo at ang pagdidismaya. Magaling kang mga tuwiran. Lumuluha si Xiaoman habang pumapasok sa pribadong paaralan. Ang gurong nagtuturo sa kanya ay si Chenyan. Lumipas ang 3 taon, Jiang Nang. Naging isang iskolar siya. Nakaputing kasuotan pa rin ang kabundukan. Mas naging panatag lang kaysa noon. Kilala niyo si Ginoong Chen. Noon, minsan na akong pinahiram ni Ginoong Chen ng isang pirasong tinapay. Na siyang utang na nagligtas ng buhay ko. Pero ang isang pirasong tinapay ay hindi sapat para masuklian yon. Sinabi noon ni Ate Eli, kapag gutom na, ang isang pirasong panghimagas ay hindi mabigat gaya ng 1 o 2 pilak. Pumasok ka na. Madalas ding pumunta rito si Chenyan para kumain ng tofu brain. Noon, paminsan-minsan lang. Pagkaraan, halos araw-araw na. Eli, si Ginoong Chen ba ay talagang gipit? Karaniwan, napakahigpit ng hawak ng mga iskolar sa kanilang salapi. Kung gayon, bakit araw-araw siyang pumupunta? Mahilig siyang kumain. Eli, talaga bang hindi mo alam o nagkukunwari ka lang na hindi mo alam? Ay, itanong mo iyan kay Ginoong Shu. Hindi sa hindi ko alam. May ilang bagay lang. Kapag alam mo na, kailangan mo pa ring magkunwaring wala kang alam. Isa akong babaeng naputol ang pakikipagkasundo sa kasal. Bata pa si Chenyan at magaling na iskolar. Kung may pangalan siya, balang araw ay makakapasa rin siya sa pagsusulit para sa opisyal. Pero ang puso ng tao ay hindi gaya ng talaan sa tindahan. Hindi porke hindi mo pinapansin ay malilinis na yon. May amoy taglagas na. Nalagas na ang mga dahon at naubos na ang ingay. Noong araw na bumalik siya, umuulan. Basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Nakaupo siya sa sulok ng tindahan. Wala siyang sinabi. Kumain ka muna. Hindi na naman ako pumasa. Kung gayon, subukan mo ulit. Madaling sabihin. Hindi ito madaling gawin. Pero bata ka pa. Habang buhay ang tao, hanggat hindi pa ang huling patutunguhan. May isa pang hakbang na pwedeng lakarin. Naalala ko ang dati kong sarili, nakaluhod at umiiyak sa kanto. Noon, akala ko rin tapos na ang lahat. Pero nang bumalik si Shenzai, dumating ang pag-asa. Dumating ang bahay na pinatatag ng Sanhe Oil.
At muling bumangon ang tindahan. Kailangang magtiis ang tao. Pagkaraan ng isang hinga, baka may liwanag sa unahan. Ginoong Chen, napakagaling ng iyong pag-aaral. Hindi lang sadyang malas sa pagkakataong ito. Pumunta ka ulit pagkatapos ng 3 taon. Baka sakaling makapasa ka. Talaga bang ganoon ang tingin mo? Sinasabi mong pumasa ako. Kung gayon, pagbati kay Ginoong Chen bilang iskolar. Pumasa ako. Pwede mo ba? Tingnan mo ako. Hindi ba kita tinitingnan ngayon? Hindi sa ganoong tingin. Ang tunog ng ulan ay parang mga kwerdas na pumapatak sa alulod. Halos walang customer sa loob ng tindahan. Si Xiao Man ay nasa likod, abalang nagbibihis. Mula sa likod ng aklat ay isang buntong hininga kada 3 hakbang. Pero bigla kong nadama na naging tahimik ang paligid. Mahigpit na nagpasya si Chen Yan habang dahan-dahan siyang tumungo. Jiang Li. Gusto kitang alagaan. Gusto ko ring formal na mag-alok ng pakikipagkasundo sa'yo. Biglang kumabog ang puso ko. Ginoong Chen, hindi pwedeng basta-basta ang mga salitang iyan. Hindi po ako basta-basta nagsasalita. Alam kong may dala kang sulat ng paghihiwalay. At alam ko ring bakit ka nanatili sa Shenjiang sa loob ng mga taong ito. Hindi pa talaga natatakda ang kasunduan mo sa kasal sa panganay na si Shen. Ikaw ay mabait lang. At pinapasan mo para sa pamilya Shen. Pero sa labas, hindi iyon ang tingin sa'yo. Hindi ako nasasaktan kung hindi ka nasasaktan. Hindi rin ako nagmamalasakit sa iyong kinabukasan. Saglit siyang natahimik. Nang makita ko siyang natahimik, bigla akong nakahinga ng maluwag. Hanggat marunong pang timbangin ng tao ang tama at mali, hindi siya gagawa ng padalos-dalos na gawain. Papasok ako sa malaking pagsusulit. Kapag nagkaroon ako ng pangalan, walang mangahas na maliitin ka na basta-basta. Pinagmamasdan ko siya, bahagya akong lumuwag sa puso. Hindi masamang tao si Chen Yan. Sa katunayan, napakabuting tao pa nga siya. Naaalala niya ang isang pirasong tinapay noong ako ay nasa gipit na kalagayan. Naalala ko rin yon. Alam niyang hindi ako madaling makuha. Hindi niya kailanman pinuwersa ako gamit ang ilang salitang gaya ng pagsusuko ng kasal. Mahal niya ako ng hindi padalos-dalos. At hindi rin niya ako minadali. Hintayin mong makaalis ka muna sa natin pag-usapan. Pumayag ka na. Handa kang maghintay. Napanghinaan na yata ng loob si Ginoong Chen. Mula noon, bihira na siyang dumalaw. Sabi nila nagsaradong bahay siya para mag-aral. Naghahanda raw siya para sa pagsusulit sa mata ng hukuman pagkalipas ng 3 taon. Paminsan-minsan, uwi si Xiao Man mula sa pribadong paaralan. At magdadala siya ng balita tungkol dito. Ngayon ay pinupuri ako ni Ginoong Chen dahil may pag-unlad na ako sa sarili. Umuubo si Ginoong Chen ngayon. Tinanong ka ni Ginoong Chen kung pagod ka raw ba nitong mga huling araw. Mag-aral kang mabuti. Bawasan mo na ang satsat. Etlay. Sa tingin ko, hindi tama ang ginagawa mo. Ano ang hindi tama? Hinihila mo ang iba, pati sarili mo, sa putikan. Parang pansit sa kaldero na lalo pang lumalapot habang pinakukuluan. Hindi na ako nakapagsalita sa sinabi niya. 10 taon na si Xiao Man. Noong maliit pa siya, isa siyang batang babae na yakap-yakap ang isang pusang tigre na hindi marunong umiyak. Ngayon ay mas matangkad na siya ng husto. Mas naging mahusay na rin siyang magsalita dahil sa pag-aaral. Mas matatag na rin ang katawan ni Lola kaysa dati. May kasama na siya sa pantalon. May tala na, may kagrupo na, may dating alam na. At ako ay 25 na. Minsan, kapag isinara ang tindahan sa gabi, ako na lang mag-isa ang umaakyat. Ang papel ay nanilaw na, pero ang itim na tinta ay matalim pa rin. Nakasulat sa papel ang matibay na paninindigan. Marahil hindi niya naisip noon na darating ang araw na magagamit ko talaga yon. Hindi ko rin yon naisip. Hanggang sa ika-5 taglamig, dumating sa lalawigan ng Yunnan ang balita tungkol sa malaking kapatid na babae sa hangganan. Si Shen Zicheng ay naging general. Pinahintulutan siya ng emperador na umuwi at dalawin ang kanyang mga kamag-anak. Nang marinig ko ang balita, noon ay nagmamasa ako ng masa. Etlay. Babalik na raw ang aking ikalawang kuya. Totoo na ngang naging dakilang general siya. Nadulas ang harina sa aking mga kamay at kumalat sa buong katawan ko. Sumunod na nagulo rin ang puso ko. Sa sandaling iyon, ang una kong naisip ay hindi si Shen Ziying at ang kanyang marangyang kasuotan, kundi ang sulat ng pagsasauli ng kasal mula sa dati naming tahanan. Gusto kong hintayin siyang bumalik.
At saka ko siya linawin ng mabuti. Nabalitaan mo na ba? Babalik na si General Shen. Nais kong magsimulang muli mula sa araw na bumalik si Shen Zai. Halos kalahati na ng kalye sa Yunnan ay hinarangan. Hindi ito inutusan ng pamahalaan. Kusang nagtipon ang mga mamamayan para manood. Malaking kaguluhan sa hangganan. Umatras ang hukbo ng kaaway hanggang sa labas ng bundok ng puting lobo. Nagpulong ang hukuman para pag-usapan ang gantimpala sa mga nagtagumpay. Sabi nila, napigil ni Shen Zi ang daanang leyang at naisalba ito. At muli niyang dinala ang mga sundalo para wakasan ang pagkubkob sa lungsod. Nagtamo siya ng malaking tagumpay. Pinarangalan siya bilang General Zhao. Gaano kalaki ba ang General Zhao? Hindi ko gaanong alam. Pero alam ko, ang makapagpapalabas sa kabayanan na personal na salubungin siya ay siguradong napakalaking tao. Hindi na mapakalisik si Yao Man noon pa man. Etley, pwede ba akong pumunta sa tarangkahan ng lungsod para tingnan? Hindi pwede. Bakit? Abala ang tindahan. Sino pa ba ang kakain ng nilagang tokwa ngayon? Lahat ay nakatingin sa pagdating ng general. 2 mangkok ng nilagang tokwa para kay Jiang Jiang. Dagdagan pa ng 1 mangkok ng sabaw na may laman ng manok. Ay! Laging may mga taong ayaw sa inay, gusto lang kumain. Biglang naalala sa kalye ang tunog ng kabayo. Una ay malayo, tapos ay palapit. Nakahawak ako ng 2 mangkok ng nilagang tokwa. Katatapos ko lang marating ang pintuan. Nakita kong nagkahiwalay ang mga tao sa loob ng kalye at nagbigay daan ang 100. Isa pa, isa pa. Ang mga tatapak ay kumakabog sa dibdib ng mga tao. Sa unahan ng lahat, may isang taong nakasuot ng baluti. May mahabang espada sa kanyang baywang. Tuwid ang kanyang mga balikat at likod. Lumapag ang sinag ng araw sa mga plakang bakal ng baluti. Malamig ang kislap, nakakasilaw. Mas matangkad siya kaysa 5 taon na ang nakalipas. Mas mabigat din ang kanyang dating. Ang dating mapanuring tingin niya ay parang bagong hasa lang na espada. Matalim at nakakikilabot. Taglay pa rin ang yabang at giting ng kabataang ayaw yumuko. Ngayon ang kanyang matang sumusuri ay parang punglo ng alak na may hamog sa taglamig. Malamig ang halik at walang sinumang mangangahas tumingin ng diretsyo. Tumigil siya mismo sa harap ng tindahan. Halos maibuga ko ang hawak kong nilagang tokwa. Kuya! Lanan. Matigas ang katawan mo. General, baka pagtawanan ka ng kapatid mo. Hindi ko siya kinukutya. Natatakot lang akong masaktan ko ang sarili ko. Hahaha. Si Yao Man. Kuya 22. Mahina ang boses ko, pero narinig niya pa rin. Sa sandaling iyon, parang lumayo bigla ang buong buhay. Hindi ko alam kung dahil ba sobrang init ng araw, Jiang. Akala ko tuloy may kung anong sinasabi ang mga mata niya sa akin. Hindi na tulad noon na matindi ang panggigipit. Maghapon akong naghirap. Halika rito at magpahinga muna. Wala na tayong ibebenta ngayon. Bumalik na ang kuya ko. Kung kakain, bukas na lang dumaan. Katatapos ko lang umupo. Umupo ka na rin, wala ring saysay. Sa akin na talaga lahat ang kuya ko. Matagal ko nang narinig sa general. Ang nilagang tokwa ng may bahay ay siyang pinakamahusay sa buong mundo. Ngayon, kapal ng mukha niyang dumating para humingi ng 1 mangkok. At may sabaw pa ng manok. 3 taon na ring binabanggit ng general sa kampo ang lasa nito, hahaha. Abala ako, kaya dumiretso ako sa kusina. Puno ang malaking mangkok ng nilagang tokwa. Binuhusan ko ng sausawang maasim at tinadtad na sibuyas. Dinagdagan ng 3 takip ng toyo. Mainit din ang sabaw na may manok. Ang malambot na piraso ng tinapay na ginawang parang pansit ay hiniwa-hiwa. Ibinasang mabuti sa sabaw. Sosyal na sosyal ang kain ng mga bihasang mandirigma. Ilang subo lang, ubos agad ang 1 mangkok. Bakit parang kakaiba si Jiang Jiang? Napakasarap kasi. Biglang natahimik ang mesa ng matatapang na lalaki. Paano nila naubos agad ang kain ko at tumatawa pa kanina? Ang mga maiinay ay dahan-dahang yumuyuko at umiinom ng sabaw. Bigla kong naunawaan ang isang bagay. Ang kasayahan sa hangganan ay inay sa bibig ng mga tao. Pero para sa kanila, marami ang hindi na nakabalik. Kaya para sa mga kapatid na hindi nakauwi, mag-iwan din tayo ng 1 mangkok. Maraming salamat, Jiang. Natatakot akong hindi ako mapakali. Tumalikod ako at nagpunta sa kalan.
Noong araw na yon, maaga nagsara ang tindahan. Dala ng pinahahalagahang tenyente. May ilan pang kailangan munang umuwi sa baryo at maghanap ng mga kamag-anak. Kumain muna ako bago ako nagpaalam. Malinis na ang lumang bahay sa daming village. Mas mabuti sigurong doon muna sila manuluyan. Sila na ang bahalang mag-ayos ng sarili nila. Pagkalipas ng 3 araw, nasa bungad ako ng panuluyan sa South Street. Nang makita kong maayos nang nailipat ang 4 na sundalo, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Saka lang ako tuluyang napanatag. LJJ, anong nangyari sa'yo? Tama ang sinabi ng kuya mo. Talagang ang maayos nila. Paano naman ang bahay ko? Si Shenergy ay titira rito. Kung hindi, malinis na ang lumang bahay. Wala nang tao roon. Jiang Gongyang, huwag mo nang ipit ang lugar ko. Naiwan ko na. Wala naman talaga. Pinilit ko lang siyang akayin paakyat sa silong ng pader. Magulo roon ang imbakan ng mga kalakal at hindi pwedeng tingnan. Mga karayom, sinulid, kahon at tela. Nagkalat pa sa lamesa ang mga lumang record. Kaya dinala ko na lang siya sa kwarto ko. Nasa bahay namin ang lahat ng gamit na pangbahay. Medyo ordinaryo na ang hitsura. Si Jinje ay isang gabi lang. Bukas, ililipat ko na ang mga pader at ilalabas ko siya ng maayos. Mabigat ang baluti. Nadulas ang kamay ko. Halos hindi ko na siya nasalo. Iniunat ko lang ang kamay ko at hinila siya ng bahagya. Napahawak ang palad niya sa likod ng kamay ko. LJJ, ikaw ba o si kuya ang nadapa? Wala naman. Talagang maliit pa rin ang loob ni Jiang Gongyang. Kailan pa ako naging duwag? Noong una kitang makita, nanginginig ang kamay mo at natapon ang tsaa. Sobrang init kasi ng tsaa. Noong 2 beses kitang makita, sinabihan mo akong ang boses ni Shen Erje ay parang lamok. Kasi sa silid dasalan, bawal ang malakas na boses. Kaya siya palihim ng ngumiti. Magaan man para itong batong inihulog sa tubig. Parang may munting alon na gumulo sa dibdib ko. Hanggang kailan kaya makakapagtagal si Shen Erje sa pagkakataong ito? 1 buwan. Pagkatapos noon, babalik pa rin siya sa hanggahan. Hindi. Mabigat ang tungkulin ng pagkakalipat niya. Isang iglap lang ng kamay ko. Ang kampana. Lugar lang iyon na narinig ko lang mula sa mga kwento ng mga iskolar. Kung alam lang ni Xiao Man, siguradong matutuwa siya ng husto. Talagang mapapahiyaw siya sa saya. Ano pa ang sabi niya? Sinabi pa niyang maghanap ako ng 100 lalaking binata. Kung pupunta man si Xiao si sa kampana, pwede, basta ako ang nakatayo sa poste. Napakatural ng tono niya. Parang hindi ito kalokohan ng bata, kundi isang maliit na bagay na magagawa na bukas. Tigilan na ang biruan. Hintayin mong maayos muna si Jingzong. Saka ko kayo susunduin papunta roon. Biglang nawala ang munting alon sa puso ko. Sa pagsundo sa inyo, baka nandyan pa rin ako at si Lola man lang. Pero hindi ako pwedeng pumunta. Mukha kasing kahon. Nasa ilalim pa ng kahon ang kasulatan ng diborsyo. Dapat ko na ring sabihin ang tungkol kay Chen Yan. Kakauwi lang niya ngayon at hindi naman nagmamadali. Hintayin muna siyang makakain ng maayos. Pero may mga bagay na habang pinapatagal, lalo lang nagiging mahirap sabihin. At si Shenzai, ganoon ang klase ng tao. Pinakamababaon niyang ayaw ang may iba na nagtatago ng sikreto sa kanya. Nasa ilalim pa rin ng kahon ang liham na yon. 2 araw ng pagbabalik ni Shenzai. Sa wakas, nakahanap ako ng pagkakataong sabihin sa kanya ang tungkol kay Chen Yan. Hindi ko sinasadyang magtagal. Talagang siya ang bumalik. Sa bandang dulo ng usapin ng pamilya. Parang nadagdagan pa ng isang napakagwapong binata ang tindahan, haha. Yung dating palaging nagpapaliban sa utang, si Wang Tu, biglang naglabas ng pera. Pati yung kulang sa nakaraang 3 buwang utang ay nabuo na rin. Si Lisha na tindera, dumaan sa may tarangkahan. 3 ulit pa nga ang gaan ng mga hakbang ko. Dati, ang ilang babae na laging pumupunta sa tindahan at kung ano-anong mapait na salita ang sinasabi. Ni hindi na sila nangangahas magbitiw ng nakakatakot at malisyosong salita. Elina ate, sa tingin ko mas may silbi si kuya kaysa sa pampaswerteng pusa. Hindi naman marunong magpaganda ng mukha ang pampaswerteng pusa. Kaya mas kapaki-pakinabang si kuya. Sa mga araw na ito, tuloy-tuloy kong ikinukubli sa puso ko ang mga nangyari. Bagaman hindi pa opisyal na nakapagpakasal si Chen Yan. Pero naiparating na niya ang ilang salita sa mga guro sa opisina ng pamahalaan. Sabi niya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakapasok sa pagsusulit. Nakakahiya, pakibigay naman sa akin ang isang malinaw na sagot. Nang marinig ko ang mga salitang ito,
Hindi ko maiwasang maantig ang puso. Napakakaunti ng mga taong handang magbigay sa akin ng malinaw na sagot sa mundong ito. Ang ibinigay sa akin ni Jiang Yufu ay bulok na talaan. Ang ibinigay sa akin ni Shen Dalao ay sulat ng paghihiwalay. Ang ibinigay sa akin ni Shen Zi ay isang kasulatang militar. Parang ang paraan ay sigaw ni Jiang Gunyang. At ang ibinigay sa akin ni Chen Yan ay parang hinaharap na dapat taglayin ng isang karaniwang babae. Isang taong mapagkakatiwalaan. At isang payapa at matatag na buhay pamilya. Hindi na kailangang saluhin ko pang mag-isa ang pamilyang Shen. At hindi na rin ako palaging tatawagin upang itakwil ang kasunduan sa pag-aasawa. Kaya gusto kong linawin kay Shen. Hindi ako alis dahil dito. Pagkatapos kong muling magpakasal, aalagaan ko pa rin si Xiao Man at ang matandang lola. At magpapatuloy ang negosyo ng pantalon. Kung hindi naman tututol si Chen Yan, maaari pa nga akong manatili sa South Street, magnegosyo sa araw, at umuwi sa bagong tahanan sa gabi. Paulit-ulit kong binaliktad sa isip ko ang mga salitang ito, at ilang ulit ko ring pinag-isipang mabuti. Pero pagdating ng mismong oras para magsalita, nauutal pa rin ako. Noong gabing iyon, mainit ang hangin. At sobrang hirap lumamig. Ang tindig mo ay parang emperador kung makapagsalita. Pero ang emperador kumakain at natutulog din. Kumakain at natutulog din ako. Ano bang diferensya niyan sa isang koronang imperial? Ang layo ng agwat noon. Kakaligo lang niya. At nagpalit ng mahabang bestidang kulay asul na madilim. Wala siyang pampalit na damit. Wala rin siyang armas na dala. Pero nakatayo siya sa may pintuan. Parang pinadilim niya ang buong kusina. Nakahawak ako sa palanggana. At sa gulat ko, kalahati ang natapon na tubig. Natatakot si Guniang Jiang na wala akong dala. Kung alam mo, 3 beses ko nang natapon ang tubig. 2 beses sabaw, 1 beses harina. Talagang matindi ang memorya ni Kuya 12. Ang mga taong nabubuhay sa loob ng hukbo ay hindi naman pangit ang memorya. Napakakalma ng boses niya. Pero ako, parang tinabunan ng alikabok ang puso ko. Kakagaling lang niya mula sa larangan ng digmaan. At baka may mga sugat pa siyang hindi pa ganap na naghihilom. Pero kailangan ko pa ring sabihin sa kanya na gusto kong magsimulang muli. Pero kung hindi ko pa sasabihin, lalo lang itong magiging di napapanahon. Kuya Shen, may gusto akong pag-usapan sa inyo. CJ. Ginoong Chen, dapat mo nang nakilala. Siya yung dating guro ni Xiao Man sa Shudi. Mabait siyang tao. At mahusay pa akong magbasa at magsulat. Noong dati, nang ako ay nahihirapan, tinulungan niya ako. Pagkaraan ng mga taon na ito, lagi rin niya akong inaalalayan at mabuti naman ang trato niya sa akin. Iniisip ko na ngayon ay 25 na rin ako. Nakapasok na si Xiao Man sa pribadong paaralan. Mukhang maayos na rin ang katawan ni Lola. May katuwang na sa tindahan. Sa bahay, hindi na siya makaalis ng tulad noon. Panahon ng ayusin ang liham ng pakikipagdiborsyo kay King King. Si Shen Erje ay naging general na ngayon. At kailangan pang pumunta sa Jingzhong para sa tungkulin. Pagkatapos nito, si Xiao Man at Lola ang susunod sa iyo. Mas mabuti pa na ikaw ang sumama sa akin. Nasa akin ang liham ng diborsyo. Kung sa tingin ni Shen Erje ay angkop, hintayin mo lang na makaalis ka sa pagkakataong ito. Pupunta tayo sa Guanya para maipasa ang liham. Tahimik pa rin si Shen Zai. Nag-ipon ako ng lakas ng loob at nagsalita. Huwag kang mag-alala, Shen Erje. Kahit na maghanap pa ako ng bagong mapapangasawa, hindi ko pababayaan si Xiao Man at Lola. Sabi ni Ginoong Chen, pagkakalagda ng liham, kaya ko pa ring alagaan ang tindahan. At pwede rin akong umuwi madalas para silipin sila. Kung pupunta kayo sa kabisera, maghahanda rin ako ng mga damit at gamit na dadalhin. Dahil mumiti si Shen Zai. Hindi ang masayang ngiti, kundi isang magaan at malamig na ngiti. Sabi ni Ginoong Chen. Ano? Hindi naman kalakihan ang kusina. Paglapit niya, halos wala na akong matakbuhan pa. Gusto mo bang magpakasal o hindi? Paano ayusin ang mga tao ng pamilyang Shen? At paano asikasuhin ang tindahan? Lahat iyon, sinabi niya. Pati kung makakauwi ka pa ba mula ngayon para silipin si Xiao Man. Pati si Lola, sinabi rin niya. Hindi ko yon ang ibig sabihin. Ano ba ang ibig mo? Nanghihina ang loob ko, at medyo napipilitan ako. Ikaw ang sumulat ng liham ng diborsyo ni Shen Erje noon. Sinabi mo rin, na kung sakaling balang araw gusto kong umalis. Una kong iayos ang kapatid na si Wenziu. Tapos saka ako alis ng maayos at marangal.
Ngayon, hindi ako palihim na alis. Nakikipag-usap ako sa'yo. Kaya pinag-isipan mo na ba? Gusto mo siya? Mabuting tao si Ginoong Chen. Tinanong kita kung gusto mo ba siya. Biglang nagulo ang puso ko. Kung gusto ko ba siya, siguro. Si Chen Yan ay banayad at mahinahon. Maliwanag at magalang. Mabuti ang pakikitungo niya sa akin. Pero ang salitang gusto ay paikot-ikot lang sa dulo ng dila ko. Pero hindi ko talaga masabi. Hindi makapagsalita. Ang usaping damdamin, kailan ba naging ganoon kadaling linawin? Kapag hindi malinaw, siya ang tadhana. Mas mabuti nang hawakan ko ang liham ng diborsyo habang buhay. Kaysa pilitin pang sumulong. Pagkabigkas ko niyan, saka lang ako nagsisi. Nagsara agad ang mga daliri at labi ko. Pero gusto ko pang dugtungan at sabihin kapatid na si Ili. Sabi ni Lola, naligo na raw siya ng paa. Pero ayaw pa rin niyang ilabas ang mga paa niya mula sa palanggana. Titignan ko. Ang usaping ito. Bukas na lang natin pag-usapan. Ay, matandang Shen. Nasa mga kamay mo ang liham ng diborsyo. Hindi ibig sabihin na pwede mo nang padaliin at tapusin agad ang bagay na ito. Bakit hindi pwede? Dahil ang liham ng diborsyo. Ako ang sumulat. Sasamahan kitang ayusin ang lahat. At ipaliliwanag ko rin ng malinaw ang utang na loob mo. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog ng maayos. Humiga lang ako sa kama at pabalik-balik na gumulong. Ang silid sa kabila ng pader ay para sa pagsisiyasat ng halaga. Isang kahoy na pader lang ang nakapagitan sa dalawang silid. Palagi kong nararamdamang hindi ako mapalagay. Biglang may malinis na tunog ng pag-ubo. May kailangan ka ba? Narinig kong umuubo ka. Akala ko na numbalik na ang dati mong sakit. Naiiwan ko ang gamot sa may pintuan. Ikaw na ang gumamit niyan. Walang abala. Kahit walang abala, dapat pa ring uminom ng gamot. Kung hindi ka pa rin gumiginhawa bukas, ako na ang lalapit kay Ginoong Lang. Ali. Ang mga liham ng paghinga at balabal na ipinadala mo sa akin nitong mga taon. Natanggap ko lahat. Nakaipon ako ng patunay. Ang mga bagay na ito, ipinapadala ko tuwing taglamig. Para makayanan ang matinding lamig sa lahat ng dako. Iniisip ko lang na si Kuya Xiaoman naman din siya. Kung kaya ko siyang tulungan, tutulungan ko na. Handa naman sa hangganan, kaya siguro ayos lang. Ginawa mo rin ba ang mga ito para kay Chen Yan? Hindi. Mabuti kung ganoon. Kuya Shen, bakit mo itinatanong ang mga ito? Narinig kong gusto mo siyang pakasalan. Nakikipag-usap lang ako sa'yo. Hindi para palihim na umalis. Naisip mo na ba ng mabuti? Hindi mo pa ba lubos na napag-isipan? Pero si Ginoong Chen, maghintay lang muna siya. Mabait siyang tao, at handa rin niyang tanggapin ang nakaraan ko. Gusto kong magpasya para sa sarili ko minsan. Hindi naman siguro mali iyon. Hindi ito ang bahay mo. Sa 5 taon na ito, ikaw ang sumulat muna at nagsabing maayos ang lahat sa bahay. Sa tuwing may natatanggap akong sulat, inaakala kong may ilaw pa ring naghihintay sa akin dito. Para bang bahagyang pinisil ang puso ko. Masakit pero nakakapagsiklab din ng loob. Hindi ko yun sinasabi sa ganoong ibig sabihin. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya Shen. Mahal din ako ni Xiaoman at Lola. Pero hindi ko pwedeng manatiling walang kasiguruhan habang buhay. Noong isinusulat ang kasulatan ng diborsyo, saka na natin pag-usapan sa ibang araw. Shen urge. Masyado ng gabi, umuwi ka na at matulog. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi ako pupunta para paghirapan si Chen Yan. Pero hindi rin ako magpapanggap na wala akong pakialam. Banayad lang ang hangin ng gabing iyon. Pero sa puso ko, parang bumagsak ang nyebe. Malamig, malinaw ang pagkamulat. At masakit ding lubha. Kinabukasan ng maaga, dumating si Chen Yan. Hindi maganda ang dating niya.
Nakatago si Xiaoman sa likod ng counter. Excited na parang nanonood ng malaking palabas. May panauhin ba ngayon? Si Ginoong Chen lang ang dumating. Bakit kayo tahimik lahat? General Shen. Si Ginoong Chen ay tawag lang naman sa kanya sa araw-araw. Pero naramdaman kong lalo siyang kinakabahan. May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Jiang Li. Nandito si General Shen. Mabuti. Ngayong araw pumunta ako para formal na ipagtapat sa iyo ang aking damdamin, Jiang Li. Tahimik na ang loob ng tindahan. Pero mula sa labas, malayo pa lang, maririnig na ang sigaw ng mga nagtitinda. Parang may manipis na sapi ng tubig sa pagitan. Alam kong minsang pumasok si Jiang Li sa pamilya Shen. At alam ko rin sa mga taong ito, malaki ang naitulong niya sa pamilya Shen. Marami siyang pinagdaan ng hirap. Ngunit hindi naman talaga siya naging kabiyak ni Ginoong Shen Dalang. May hawak din siyang kasulatan ng diborsyo. Sa isip at sa katuwiran, maaari rin siyang pumili muli ng sarili niyang landas. Pakiramdam ko, napapanatag ang puso ko. Karaniwang banayad si Chen Yan. Pero ngayon, hindi ko alam kung saan niya hinugot ang lakas ng loob. At nagawa pa niyang sabihin ang mga ito sa harap ni Shen Zai. Nais mo bang pakasalan siya? Mahina ang aking pinagmulan. Hanggang ngayon, isa pa rin akong hamak na eskolar. Limitado ang kakayahan ko. Pero igagalang ko siya. Poprotektahan ko siya. At igagalang ko rin ang pagbubukas niya ng tindahan at paghanap buhay. Kapag nagkakilala na tayo sa hinaharap, kahit ano pa ang bigat o gaan, handa akong bigyan siya ng maayos at matatag na buhay. Mas maganda pakinggan sa papel ang mga salita. Naintindihan mo na ba? Naiintindihan ko na. May maliit na kabayo sa likod ni Jiang Li. May lola, may tindahan ng Shenji. At marami pang chismis sa labas. Kaya mo bang tiisin ang lahat? Malinaw na inisip niya na pagbubulaanan ako. Pero hindi niya inakalang ganito pala ang laban. Kung sakaling umalis ka sa tungkulin balang araw, sasama ba siya sa'yo? O mananatili para alagaan si Xiaoman at si Lola? Akala ko noon, sisimangot siya. Baka gamitin pa niya ang pagiging general para takutin ang mga tao kung magpatuloy siyang magbukas ng tindahan. Kaya mo bang hindi talaga magdamdam? Kung aalingasaw ang mga tao at ilalabas ang lumang usapin ng pamilyang Shen para pag-usapan siya, kaya mo ba siyang ipagtanggol at hindi siya urungan? Pero ang tanong niya, lahat ay tungkol lang sa akin at kay Chen Yan, na hindi ko matakasan. Jiang Li, pwede bang huwag mo akong guluhin ng ganito sa isip? Sa tuwing binabanggit si Xi, parang may ilaw pa ring naghihintay sa akin dito. Pero ang sinabi niya kagabi ay parang tinik na tumimo sa puso ko. At hindi na matanggal. Ginoong Chen, hindi pa ako nakakapagpasya. Ayos lang. Hihintayin kong makapag-isip ka ng maayos. Iyan ang sinabi mo noong nakaraang pagkakataon na mahilig daw si Xiaoman sa matamis na kakaning date. Bata pa, kaya mahilig sa merienda. Walang kasalanan doon. Pagkaalis ni Chen Yan, tumahimik pa rin ang tindahan. Parang biglang kumirot ang dibdib ko. Pagliko ko sa kusina. Sinabi kong mahal kita. Ano pa ang kailangan ni Shen Erje? Hindi mo pa napag-isipan? Ano bang gusto mong isagot ko? Hindi mo ako pinapayagang pakasalan si Chen Yan. Dahil ba hindi siya sapat na mabuti? O dahil hindi ko pwedeng iwan ang pamilyang Shen? Kung doon lang sa ikalawa, medyo hindi makatuwiran yan. Alam ko. Kaya hindi kita sinagot. At hindi rin kita pinilit na paalisin siya. Pero may gusto lang akong itanong. Ano naman kung ako rin ang humiling na mapangasawa ka? Papayag ka bang bigyan ako ng pagkakataon? Jiang Li. Kung ayokong maging pabigat lang. At ayokong maging taong itinataboy lang ng pamilyang Shen para kay Zhao Ying. Nasabihan ako ni Shen Zai, kaya muntik nang mabuga ang sabaw ko sa gulat. Nagtapat na ba siya? Uminit ng husto ang mukha ko, halos nag-usok na.
Pero nanatiling nakatayo sa harap ko si Shenzai. Mahinahon at walang kibo. Parang ang sinabi niya kanina ay pakiusap na mula sa kaibuturan. Tinanong lang niya kung ilang jin na ang nababad ngayon na tofu. Pati kung nalilito ka na ba? Hindi ko pa ito unang beses na marinig na tinatawag sa pangalan. Noon, isa ako sa taong ikinonsidera ng kuya mo at isa lang akong kalaro. Wala pang seremonya, wala pang talasangkan, at hindi rin natuloy ang usapan. Sa mga nagdaang taon na nanatili ka sa pamilyang Shen, ikaw ang nag-alaga sa bahay. Kay Xiaoman at kay Lola. Hindi dahil may kung sino mang kumulong sa'yo. Masyado kang marahas magsalita. Lanan. Masyado siyang mabilis umamin. Hindi ko alam kung paano pa siya sisisihin. Jiang Li. Hindi ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong kaisipan. Noong unang taon pa lang, natanggap ko na ang sulat mo. Sinabi mo na mahirap ang kalagayan sa bahay. Pero isang maling hakbang lang ay pwede nang makasakit. Kaya pinatahimik mo ako. Tuwing may sinasabi siya, parang may marahang tumatama sa puso ko. Noong ikalawang taon, sinabi mo sa sulat na nagkakasakit at nanghihina ka. Na ikinakalat mo pa ang balita sa buong Wuhan. Na gusto mo akong mag-ingat sa sarili. Ang mga liham na isinulat ko noon ay madalas ko nang alalahanin. Hindi ko kailanman naisip na naaalala mo pala ang lahat nyon. Noong ikatlong taon, sinabi mo na tumakas sa pag-aaral si Xiaoman. Nahintayin mo raw akong makabalik para disiplinahin siya. Noong ika-4 na taon, sinabi mong nakauwi na ang pamilya mo. Na malakas ang sikmura ni Lola. At tinanong mo kung may kulang ba ang hukbo ko. Nasa hanggahan ako. Bago pa man ako magkaroon ng sulat mula sa bahay. Pareho lang ang lahat ng lugar. Pero sa bawat pagbubukas ko ng sulat, nalalaman kong may lugar pa akong pwedeng balikan. Na may tahanan pa ako. Bigla na lang sumikip ang lalamunan ko. Dahil kay Xiaoman at sa hirap namin. Noong una, parang huminto sa kalahati ang tibok ng puso ko. Ngunit kalaunan, huwag kang basta manggulo. Nariyan pa si Xiaoma. Nariyan din si Lola. Kung lumabas yan, kikilos ako ayon sa batas at panuntunan. Hindi kita hahayaang malito. At hindi rin kita pipilitin sumagot. Sa pagkakataong ito, hindi siya lumapit. Wala ring pamimilit. Nakatayo lang siya sa harap ko, hinihintay ang sagot ko. Ang lambing ni Chen Yan ay isang tahimik na daan. Isang pag-ibig na may halaga. Ngunit parang apoy na biglang nagliyab sa gitna ng gabi. Totoong init iyon. Totoo rin ang kaba sa puso. Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Kaya dahan-dahan lang muna sa pag-iisip. Pero huwag kang basta-basta sasagot sa iba. Kinahapunan noon, pumunta si Shenzai sa tanggapan ng county. Akala ko pupunta siya kay Chen Yan. Ngayon lang inasikaso ni General Shen sa tanggapan ng county ang mga papeles sa rehistro ng sambahayan. At tinanong din niya kung paano ihahain ang kasulatang pampawalang kasal. Tinanong niya kung para saan yon. Ano pa ba ang pwede? Linawin muna ang mga patakaran. Para hindi ka mapag-initan balang araw. Aria. Ang haba ng dila mo. Mabuting tao si Chen Xiuke. Hindi rin naman masama si Shenzai. Pero sa usaping ito, ang buhay ay hindi lang tinitingnan kung sino ang mas magaling, kundi kung sino ang mas mahalaga sa puso mo. Buong magdamag kong iniisip ang linyang iyon. Kapag si Chen Yan ang nakita ko, malambot ang puso ko. Kapag si Shenzi ang nakita ko, nagugulo naman ang isip ko. Kuya, ang unang hakbang para hindi mabigla ang tao ay hugasan muna ang mukha ng maayos. Bumalik si Chen Yan sa tindahan pagkalipas ng 3 araw. Hindi maganda ang itsura niya. May bahagyang pagod sa ilalim ng mga mata. Parang ilang gabi siyang hindi nakatulog. Naghahanda ako ng tofu brain para sa mga panauhin. Nang makita ko siyang nakatayo sa may pinto, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ate Aria, puntahan mo siya. Sa ngayon, kaya ko na ring tumayo mag-isa.
Tumayo mag-isa. Mukhang naguguluhan. Haha. Haha. Pinuntahan ako ni General Shen kahapon. Ano ang sinabi niya? Hindi niya ako pinahirapan. Tinanong lang niya ako kung totoo bang gusto kong magpakasal. Naisip mo na ba ng malinaw ang 3 bagay? Anong 3 bagay? Una, kaya ko bang protektahan ka? At hindi maipit sa alitan ni Jiang Yufu. At hindi mapilit ng mga sabi-sabi. Ikalawa, kung hindi ako magkatotoo sa kasal sa susunod na taon, kaya mo bang tanggapin na magpatuloy akong magbukas ng tindahan at maghanap buhay? Sa halip na maipit ka sa likod ng bahay. Ikatlo, totoo bang wala ka talagang pakialam sa ugnayan mo sa pamilyang Shen? Para sa'yo, hindi naman tagalabas si Xiao Man at Lola. Kung pakakasalan mo ako, hindi ka tuluyang hihiwalay sa pamilyang Shen. Paano mo sasabihin? Akala ko kaya kong gawin lahat. Pero nagtanong si General Shen sa akin, kung balang araw ay alis ako sa tungkulin. Sasama ka ba sa akin? O may iwan para alagaan si Xiao Man at Lola? Kung sasama ka sa akin, ano na lang ang mangyayari sa matandang Shen? Kung may iwan ka, ano naman ang gagawin ko? Jiang Li, hindi ako takot na magbukas ka ng tindahan. At hindi rin ako tutol na alagaan mo ang mga tao ng pamilyang Shen. Bigla ko lang naunawaan. Gusto kitang pakasalan. Dahil gusto kong makasama ka sa mga karaniwang araw bilang mag-asawa. Ginoong Chen, pakinggan mo muna ako. Iginagalang kita at may malasakit din ako sa'yo. Pero maaari ko bang tanungin ang sarili ko? Kung magpapakasal ako sa'yo, mananatili pa rin bang nakatali ang puso mo sa pamilyang Shen? At sa usapin ng pagsusulit sa pag-aambag, maaari ba akong hindi maapektuhan? Hindi ako. Baka ikaw mismo ay hindi mo pa rin lubos na napag-isipan. Nang araw na yon, inamin ko ang nararamdaman ko. Pero hindi ka sumagot. Hindi dahil may iniiwasan si Gujie. At hindi rin dahil natatakot akong masaktan ang hinaharap ko. Hindi mo lang namalayang napatingin ka kay Shen Zi ng isang tingin. Ayokong maging taong naghihintay lang sa pagbalik mo. Pero habang buhay namang hindi dumarating ang balita. Ito ang candy na nagustuhan ni Xiao Man noong nakaraan. Tagapamahala, hindi ako narito para pilitin ka. At hindi rin para sisihin ka. Gusto ko lang na malinaw nating mapag-usapan. Kapag dumating ang panahon ng pamimili, akala ko kaya ko na. Naihatid ang binibini pataas at maging payapa at maayos ang lahat. Naway mapabilang sa talaan ng mga pinarangalan si Ginoong Chen. Nang umalis si Chen Yan, nananatiling payat at malungkot ang kanyang likod. Pinanood ko siyang lumayo. At sumakit ang loob ko. Pero pakiramdam ko'y gumaan din ng bahagya. Parang ayaw ko nang bumitaw. Alam mo na ba noon na urong siya? Tinanong ko lang siya kung ano ang dapat niyang isipin. Bakit kailangan mo pangakuin para sa akin? Bakit siya ang naglatag ng mga tanong na yon sa harap niya? Hindi ba ako mismo ang may isip? Mag-isip ka, pero mapapahina rin ang loob mo. Tama ang sabi niya. Tatanggapin ko dahil kay Chen Yan. Dahil hindi siya madaling makuha. Dahil minsan niya akong binigyan ng isang pirasong tinapay. Kaya hindi ko maatim na tanggihan siya. Aaminin ko, mali ko rin yon. Ito ang kauna-unahang beses niyang humingi ng tawad sa akin. May mga salitang sinabi niya na parang nasa dulo ng dila. Parang hindi na siya pamilyar. Parang namatay ang apoy sa puso ko. Ayokong pagsisihan mo ako sa huli. Paano mo nalaman na pagsisisihan ko ang pagpapakasal sa kanya? Dahil kita mong naghirap siyang umalis. Pero hindi ako matataranta gaya noong narinig kong bumalik ang dati kong sugat. Kinabahan ang puso ko. Gusto kong bumawi. Isa pang salita lang, wala akong masabi. Ibigay mo kay Xiao Man. May kaunting inik pa ang laman ng papel. Parang isang lumang pag-ibig na sa wakas ay dapat nang bitiwan. Alam ni Xiao Man na hindi nahihingi ng nakababatang si Chen Yan. Matagal siyang tahimik habang yakap ang candy. Akala ko mahihirapan siya. Kaya pa bang kainin ang candy na yon? Kung ganoon, ayos na ako. Ugat sa puno, anino sa bundok. Kulang lang talaga ang tadhanang pinagbigkis. Kaya kong maghintay. Hintayin mong luminaw ang isip mo. Pag alis ni Chen Yan,
Lalo lang naging magulo ang ugnayan ko kay Shenzai. Kumain ka na ba? Bigyan mo rin ako. Huwag kang umupo sa malinis na gilid. Hindi nangangahas ang bisita na tumangging magbayad. Ate Ali, hindi pwede yan. Sa kwento, dapat may tawagan ng lalaki at babae na magkakatali ang tadhana. Ano na namang kalat na kwento ang binabasa mo? Noong gabing iyon, ang lahat ng kwento sa ilalim ng una ni Xiaoman ay kinuha na. Kuya, kung ikaw mismo ay hindi marunong, bakit ayaw mo akong matuto? 7 ka pa lang. Halimbawa, hindi pwedeng basta ka na lang magdesisyon para sa iba. Halimbawa, hahaha, ilang araw na ang lumipas sa ganitong buhay. Unti-unti nang lumuwag ang gulo sa dibdib ko. At hindi na nga niya ako pinipilit. Minsan pumupunta siya sa liblib na bahagi ng lalawigan para makipagkita sa isang tao. Pagbalik niya, may dala siyang sariwang merienda. Minsan matamis na inihaw na kastanyas. Minsan naman ay tinapay na ulap. Isang araw, iniuwi niya ang isang pilak na suklay. Simple lang ang disenyo nito, tulad ng salitang 3 titik. Sa dulo ay may ukit na maliit na bulaklak ng peras. Nadaanan ko at nakita ko. Nadaanan ko ang gusaling pilak. Mas maganda pa nga ang mga nadaanan ko. Mga bulaklak na gusto ni Ate Ali. Nakahawak ako sa suklay. Mainit-init ang puso ko. Pero hindi ko ito agad kinuha. Masyado itong mahalaga. Ikaw na ang bahala kung kukunin mo o hindi. Para sa general, hindi ito mahal. Para kay Ate Elu, isa yung pag-aalaga. Tinitigan ko ang suklay na yon ng matagal na hindi gumagalaw. Sa huli, inilagay ko rin ito sa kahon. Hindi naman para dalhin agad, itatabi ko muna. Ngunit ang pinaghirapang kapanatagan na ito, mabilis ding mababasag ng tinatawag na kasiyahan. Hindi ka malugod dito. Ikaw na batang walang modo. Paano ka nakikipag-usap ng ganyan sa amo mo? Napatigil ako. Paglabas ng kamay ko, 5 taon na kaming hindi nagkikita. Mas payat siya kaysa dati. Lumubog ang mga pisngi. Magaspang ang balbas. Pero ang mga mata niya ay malinaw pa rin at makinang. Eli, nandito ang ama mo para makita ka. Lumabas ka at tingnan mo ang batang ito. Ilang taon nang hindi nagkikita, bakit parang wala ka pa rin alam? Narinig kong may palengke ka na at may kaunti ka ng kita. Kaya nagdala ako ng mahalagang bisita para asikasuhin ang negosyo mo. Ganito pala talaga si Jiang Yangzi. Sinadya ko lang siyang inisin sandali. Huwag kang makialam sa usapang bahay-bahay. Walang disiplina ang batang ito. Hindi malaman kung kailan siya lumabas mula sa itaas. Shen Erlayang. Ang sulat 5 taon na ang nakalipas. Naalala mo pa ba? Sino ka? Si Ginoong Liu, siya ang Liu na dating sundalo ng pamilyang Shen. Si Liu Qing na ngayon ay gumagawa na ng balat na gamot. Nakuha na ni Jiang Yufu ang aking dot. Dapat niya na itong ipaliwanag ngayon. Magkano ang nakuha mo? 30 tile. Ha? 30 tile lang, naglakas loob ka pang magpanggap na may usapang pag-aasawa. Marunong gumawa ng tofu si Ili. 30 tile, hindi na mababawi ang kamay. Si Jiang Li ay anak ko. Sino ang ipapakasal ko sa kanya, iyon ang susundin niya. Ang malinaw na nakasulat sa paglilitis ng county 5 taon na ang nakalipas. Tumigil ka, huwag mo nang gamitin ang pangalan ng pagiging babae para pilitin akong mag-asawa. Matagal nang nawala ang record na yon. Hindi ako ang nagwala. Sakto lang, dalhin natin sa county hall para linawin. Ano, kung gusto mo. Ngayon din, hihilingin ko sa county hall na ihanda ang tala. Mula ngayon, hindi na pwedeng gamitin ni Jiang Yufu ang pangalan ng pagiging ama para manghimasok. Sa kasal mo, at sa kabuhayan mo. Bakit mo ako pinanghihimasukan? Dahil sa dot na nasa kamay mo. Pinagkakakitaan mo ang kabuhayan ng iba. Nilalabag mo ang kasunduan ng county hall. Sabi mo ng malinaw. Ako ang General Zhao. Kakabika mo lang na gusto mong bigyan kanya ng paliwanag. Ang mga di pagkakaanawaan ay di pagkakaanawaan. Kahit pa may di pagkakaanawaan. Pumunta ka na lang sa county hall at ayusin ang dot. At isama na ang kasulatan para malinaw na malinaw ay naku. Huwag magmadali, naroon lang sa unahan ang county hall. Isang lakad lang, bukas na lang ulit natin pag-usapan ang di pagkakaanawaan. Tumayo ka. 13 tael at 2 piso, ibinalik mo na ba? Ako ba ang tatay mo, ibinalik mo na ba?
Song Xianyang Ili. Ama, mali ako, talagang mali ako. Mula nang una kitang dalhin para magpanggap na mabuti kang tao. Wala na akong kinikilalang ama. Mabait talaga ang pangalawa kong kapatid. Mas mabait pa kaysa sa Diyos ng pinto. Kapag may asawa na, kung may utang, dapat bayaran. Kung hindi pa makabayad, maglilingkod para tumbasan yon. Si Liu Qing ay inimbestigahan din ng county magistrate dahil sa panggugulo sa mga tao at sa lihim na pagtanggap ng regalo. At pinabaling sa kanya ang tanong. Salamat ng marami. Hindi mo ako kailangang pasalamatan. Ito ang dokumento ng tala sa County Hall. Kailangan mo lang ilagay ang iyong thumbprint. Mula ngayon, hindi na maaaring pakialaman ni Jen Yongfu ang iyong kasal at kabuhayan. Nang bumagsak ang papel na yon, napakalinaw ng pagbasa. Bigla akong naiyak. Hindi dahil masakit. Parang matagal ng pasaning kawayan na biglang naibaba. Sa wakas, may nag-alis niyan mula sa aking balikat. Wala nang makakagamit sa iyo para magpakabait at magpasikat. Pagkatapos mapirmahan ng kalihim ng county ang opisyal na tala, nagkasakit ako ng isang beses. Hindi naman malubha, nagkaroon lang ako ng lagnat sa loob ng 2 araw. Wala akong ganang kumilos ang buong katawan. Eli, ate, kondisyon sa puso yan. Nasisiyahan lang iyon sa sama ng loob. Sa mga taon na ito, sobra ang aking pangangamba. Nanghihina ang dugo at lakas. Kapag biglang nakahinga ng maluwag, saka lang nanghihina ang katawan. Narinig mo ba, bunso? Pagod na si ate, Li. Kaya kinabukasan, hindi niya ako pinayagang pumasok sa kusina. Xiao Man. Huwag kang mag-alala, ate Li. Nagluluto si kuya. Ano ang niluluto niya? Lalo akong nababalisa. Zheo. Nandyan ba si Gohai? Sa ngayon, huwag kang gagalaw, ikalawang kuya. Nasabi ko na kung babangon ka sa kama. Doble ang ipapagawa niya sa akin. Pagtatabihin ka niya, wala naman, isinasalaysay ko lang ang totoo. Sa huli, pati yung lugaw ay nakakain din. Bagaman malapot, pwede pang tusukin ng chopsticks. May pag-unlad si ikalawang kuya. Noon, parang sunog na kubo. Ngayon, parang lugaw na lang. Paano? Busog ka na. Bukas na lang muling lutuin. Salamat. Biglang may hindi ako maipaliwanag na lambing sa puso ko. Talagang nag-aral siya. Nag-aaral ng hindi nanggugulat ng tao. Nag-aaral na magtanong sa akin. Nag-aaral magpaapoy. Nag-aaral magluto ng isang mangkok na hindi naman masarap pero mainit at masarap sa pakiramdam na lugaw. Isasama kita pa uwi sa dating tahanan. Para saan naman? Para talunin ang aking nakatatandang kapatid. Kinabukasan ng maaga, sasama rin si Xiao Man at si Lola. Ay, ang kariton na ito ay hindi kasing ganda ng kabayo ni ikalawang kuya. Hindi hinihila ng kabayo ni Lola at ikalawang kuya ang kapatid mo. Bakit hindi siya humihila? Mas malinaw ako kaysa kay ikalawang kuya. Pero wala akong dating ni ikalawang kuya. Mahirap kilalanin ang kapalaran ng kabayo. Ngayon, mahusay ka ng makiramdam sa direksyon ng hangin. Kahit mabuhay ka hanggang 70, kailangan mo ring may alam kang kapabilidad. Nakausli ang libingan sa paanan ng Juping Mountain. Ilang libingan ng pamilya Shen ang nakahilera roon. Panginoon Shen, Ginang Shen. Ang lamig ng hangin sa bundok ng taglamig, ikalawang anak ng pamilya Shen. Paulit-ulit na tinatangay at ibinabalik ng hangin ang tuyong damo. Matagal nang tahimik na nakatayo si Shen sa harap ng libingan ni Panginoong Shen. Dinala kita para makita si Ali. Noong una, ikaw ang nagpagawa sa akin ng sulat ng diborsyo at ginawa ko. Sabi mo, hindi ko pwedeng sirain ang buhay niya at iyon ang tinandaan ko. Sa mga nagdaang taon, inalagaan niya si Xiao Man at si Lola. Binuhat din niya ang buong bahay. Malaki ang pagkakautang sa kanya ng pamilya Shen. Ngayon ko siya dinala rito para linawin ang lahat. Kung gusto pa niyang sumama sa amin sa hinaharap, akayin ko siya ng ayon sa makatuwiran at makatarungan. Kung ayaw niya, ako rin mismo ang maayos na maghahatid sa kanya palayo. Ikaw na rin ang magsabi sa kanya. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Kung wala, tumigil ka na. Nakatingin ako sa lapida ni Panginoong Shen. Bigla kong naalala ang maputla niyang mukha dahil sa matinding sakit. Naalala ko rin kung paanong nagtiwala siya at tinuruan niya akong sumulat sa ilalim ng ilawan. Naging mahusay na talaga si Ali. Naalala ko rin ang tahimik niyang paglalagay ng merienda sa akin noon. At ang banayad niyang ngiti. Kuya Dalang. Sa mga nagdaang taon, inalagaan ko si Xiao Man ng buong tiyaga. Kaya naman maayos na muling umusad ang buhay. Hindi natigil ang pagpasok ng pamilya Shen sa negosyo ng tofu.
Tandaan ko pa ang sinabi mo noon na hindi mo pwedeng sirain ang buhay ko. Pinakain ako ng pamilya Shen. Binigyan ako ng matitirhan. Binigyan din ako ng pagkakataong matutong bumasa at sumulat. Hindi ako napilit. Ako mismo ang gustong tumulong. Ngayon na nakatulong ako ng kaunti. Parang tapos na ang lahat. Hindi ko na alam kung paano pa ako dapat humarap sa hinaharap. Sabi ni Shenzai, gusto niya akong pakasalan. Litong-lito ang puso ko. At natatakot din akong pagsismisan ng iba. Kuya Da, kung sakaling tuluyan na akong umalis. Sana alam mo, hindi ko kinalimutan ang kabutihang ipinakita mo noon. Hindi mo ako pinatawad sa dati kong mga pagkakamali. Ikaw ang taong inaasahan kong mabuhay ng maayos. Pagbalik namin sa lungsod, palaging kalmado si Xiaoman. Sobrang tahimik niya, akala ko nasaktan siya. Elina ate, di pwede ba kitang tawaging ate lagi sa hinaharap? Siyempre pwede. Kung talagang mapakasal ka kay Kuya Ha, sino bang nagsabing magpapakasal ako? Sa harap ng puntod mo, sinabi kong ang sugat ni Kuya ay gagaling, kaya hindi siya mababahala. Pag nakita niya sinasusunog na apoy, lalambot ang puso niya. Hindi na yan nalalayo sa nasa mga larawan. Hindi nga kalayuan. Anong nakakatawa? Wala naman. Ngumiti ka lang, Kuya at umangat na ang sulok ng labi mo. Pero mula noon, titingnan ko ulit. Kahit na. Totoong iba na nga siya kaysa dati. Ang araw ng pagbisita ng pamilya Shen para magpakilala ay mas maaga kaysa inaakala ko. Ilang araw na lang, 10 araw na lang. Nasa puso ko na ang sulat para pasimulan niya ang kanyang paglalakbay. Ang tao sa liham ni Song Xin ay ang nagngangalang Gu Cheng'an. Isa siya sa mga dating kasamahan ni Shen Zai sa hukbo. Dapat munang kumain. Patibayin ang loob. Palakasin ang buto at laman. Paghirapin ang katawan. Bakit hindi pa kayo kumakain? General, mas masaya pa yata sa kampo ng hukbo ang bahay niyo, hahaha. Ikaw ba si Jiang Yangzi? Matagal na po naming inaasam ang inyong pagdating, Ginoo. Teka, ako lang naman ang utusan. Sa hukbo, marami ring beses ka naming sinisipa. Kailan ko ba yon nabanggit? Ang panggatong ay gawa ni Jiang Yangzi. Ang proteksyon sa tuhod, ipinadala ni Jiang Yangzi. Ang tofu na parang utak, si Jiang Yangzi ang nagdisenyo. At ang sopas na manok, si Jiang Yangzi ang sumulat sa puso niya, pati ang pagtakas ni Xiaoman sa pag-aaral, si Jiang Yangzi rin ang nagkumpisal. Elina ate, ibinenta mo ako. Tumakas ka sa pag-aaral at natatakot ka pang malaman ng iba. Hindi mo rin dapat sinabi sa hangganan. Napakalayo ng daan. Bumalik na si General Kui para kilalanin ka ulit. Ang punong general ng kampo sa Chang'an ay ipinaghanda ka na ng tirahan. May isa pang gantimpala mula sa kanyang kamahalan. Isa pa. Marami sa Jingzhou ang nakarinig na hindi pa nakapili ng mapapangasawa si General Shen. Lahat ay dumating para mag-usisa. Lalo na yung pinsan na kilala sa husay sa Ingles. Narinig nilang bata pa at may kakayahan si General Shen. Kaya pati isang bibig, napapag-usapan na siya. Ang kilala sa husay sa Ingles. Sa pangalan pa lang, amoy mayamang pamilya na. Maganda ba ang itsura ng pinsan? Sabi nila, parehong ganda at galing. Marunong din bang gumawa ng tofu na parang utak? Hindi naman siguro ganoon kababa yon. Sino bang mag-akala na ngayon? Ang binatang umuwi noon na mag-isang laman ng bahay. Siya si General Zhao. Papunta siya para tumanggap ng tungkulin bilang matapat na tagapaglingkod. Nandoon ang mga maharlikang dalaga. At may mga gurong ginawaran ng kanyang kamahalan. Samantalang ako, isa lang akong gumagawa ng tofu na parang utak. Noon ay ang hindi pa natatapos na paninira sa pamilyang Shen. Kasama ko si Shen Zai sa maliit na tindahan sa South Street. Parang malapit lang. Pero kapag tumayo ka sa harap ng mga pinto ng mga maharlika sa Jingzhou, parang magkahiwalay ng napakaraming bundok. Elina ate, masama ba ang loob mo? Ano nang alam ng bata? Alam ko, kapag ang bida sa mga kwento ay may kakaibang babae. Kakaiba ang bigat sa dibdib. Hindi makakain, hindi makatulog. Tapos magtatagong magsasabing wala lang. At palihim pang maghihimutok. Kayong dalawa, bawasan nyo ang pagsilip at pakikinig. Kung gayon, makakain ka ba mamayang gabi? Kakain ako. Ang nangyari, sa hapunan ay kalahating mangkok lang ng lugaw ang nainom ko.
Masyadong malabnaw ang lugaw ngayon. Ang lugaw na iyon ang niluto niya. Pero mas masarap ito kaysa noong nakaraang pagkakataon. Kung tungkol sa sinabi ni Ginoong Chang'an, hindi mo na kailangang intindihin. Mabuti iyon. Iba na ang katayuan mo ngayon. Kung makapagtali ka sa isang magandang angkan, makakatulong din iyon para mapatatag mo ang sarili mo. Iniisip mo bang sasang-ayon ako? Iyan ay usapin mo. Hindi. Kung nanaisin mo, magiging usapin nating dalawa. Wala pa akong matibay na hawak. Tinanggap mo pero hindi mo naman dinala. Napakahalaga, baka mawala. Ako na ang magdadala para sa'yo, pwede ba? Kung ganoon, ikaw na ang magdala. Isusuot ko ang gintong palamuting ipapasok sa buhok. Hindi man mabigat, parang may dahan-dahang bigat sa puso. Maganda. Sabi nga nila, 3 salita lang pero ang ganda na. Ang gwapong tao, parang hindi na kailangan ng paliwanag, sabi niya. Sabi niya, gwapo raw ang tao. Sinabi ko lang na matututo si Erlang. Jiang Li. Pupunta ako sa Jingzhou. Hindi ako mahuhulog sa usapan ng iba. Huwag mo nang masyadong unahan ang pangyayari. Sinabi ko, gagawin ko. Pribadong usapin ito. Hindi ito utos militar. Tulad ko. Noong gabing yon, nakahiga ako sa higaan. Nakapakapa ko ang gintong palamuting nasa silid ng pananahi. Ang malamig na palamuti ay uminit na sa init ng katawan. Ipinikit ko ang mga mata ko. Bigla kong nadama, na tila hindi na rin kalayuan ng Zong. Kinabukasan, personal na pumasok ang punong tagapag-utos sa tarangkahan. Sabi niya, dumating na ang gantimpala para sa katapatan. Dumating na ang gantimpala para sa katapatan ni General Shen. Halika. Kasabay ng gantimpala, may dala pang isang utos ng kabustuhan. Ipinapatawag ng kanyang kamahalan upang suriin ang tungkulin. Kasama ang mga kamag-anak papasok sa kabisera para tumanggap ng gantimpala. Mga kamag-anak. Pagbitaw ng 2 salitang ito, tumahimik ang buong silid, Jiang Yangzi. Sabi ni General Shen, magkasama kayong matagal nang nakatindig sa isang bangka ng pamilya Shen. Dapat kasama rin kayong pumasok sa kabisera para magpasalamat. Pero pakiramdam ko, hindi ganoon kasimple ang bagay na ito. Para bang binuksan na ng pintuang iyon ng Jingzhou para sa akin. Pagkaalis ng punong tagapag-utos, matagal akong nakatitig sa kahong iyon ng gantimpala. Mga burdang pilak na taingting, mga gamot na materyales at isang kakaning ibinigay ng pamahalaan. Pagkatapos kumain, luminaw na ang pakiramdam ko sa kakaning ipinagkaloob ng kanyang kamahalan. Hindi ba katahimikan ang mahalaga? Kung alam ito ng emperador, masasaktan siya. Ang pusong kanina lang ay kabado, ay unti-unting lumuwag dahil sa kanila. Pero ang salitang kamag-anak ay nananatiling nakadiin sa puso ko. Hindi malalaman ng emperador. Kung ganoon, hindi rin pala madali ang maging emperador. Paano niya hindi malalaman ang ganoon kalaking bagay? Sa pagkakataong ito, siya ang nakatayo sa may pintuan ng bahay gawaan. Ako ay nasa looban. Ano ba ang ibig sabihin ng sabi ng punong tagapag-utos ngayon tungkol sa mga kamag-anak? Ang utos ng kanyang kamahalan. Ang dadalhin ko sana si mga kamag-anak ko sa kabisera. Si Xiaoman at si Lola ang mga kamag-anak mo. Ikaw rin ay kabilang sa pamilya Shen. Hindi malinaw ang pagkakasabi niyan. Kaya gusto kong linawin muna sa'yo. Hali. Kung gusto mo, bago umalis, formal ko nang ipapakasal ang babae sa'yo. Pagdating sa Jingzhou, pipili tayo ng araw para ikasal. Kung ayaw mo, maaari kang sumama bilang kaanak ng pamilyang Shen. Pagdating sa Jingzhou, titira ka sa tahanan ng mga babae. Kapag naisip mo nang bumalik, hahatid kita pabalik. Ang tindahan at ang lumang bahay na ito, sa'yo pa rin. Kaya mo nang magparaya. Hindi ko kayang magparaya. Pero sinabi ko na sa'yo noon, matutong magtanong muna sa'yo. Noon, takot ako sa kanya. Dahil parang kutsilyo ang tingin ko sa kanya. Ngayon, natatakot pa rin ako sa kanya. Pero hindi dahil baka saktan niya ako. Takot ako na baka ako mismo ang makatapak sa maling daan. At hindi na makabawi pa. Baka pagtawanan ka ng mga tao sa salamin. Ano nang nakakatawa roon? Baka pagtawanan ka dahil nagdala ka ng babaeng galing sa tindahan ng tofu na may loob na kasing lamig ng bato. Teritoryo.
Tignan mo nga ang gulat-gulat mo na naman. Manager. Hindi ako takot sa sasabihin ng iba. Takot lang ako na hindi ka dumating. Mas tumatagos sa puso ko ang salitang ito kaysa sa kahit anong matigas na salita. Nais kong mag-isip magdamag. Noong gabing iyon, isa-isa kong sinuri ang mga talaan ng tindahan ng pawn shop. Lahat ng pumapasok at lumalabas sa loob ng 3 taon. Naaalala ko ng malinaw. Sa unang araw ng pagtitinda, kumita ako ng 23 wen. Ang 3 layang na ipinanlagda sa paupahang tindahan. Ang ilang sentimo mula sa pribadong paaralan ni Xiaoman. Ang perang ipinambili ng gamot ni Lola. At ang mga sulat militar na ibinalik ni Shen. Hindi lang ako ang naghirap sa mga ito. Unti-unti naming itinayo ang tahanang ito. Binuksan ko ulit ang kahon. At inilabas ang sulat ng diborsyo. Nanilaw na ang papel. Pero matalas pa rin ang tinta. Kapag tiningnan ko ngayon, bigla ko itong nauunawaan. Siya rin pala ay maaaring maging isang pinto. Sa labas ng pinto ay hindi pagtakas, kundi pagpili. Kuya, kapag napunta ka sa Jingzhong balang araw, huwag mong basta hahawakan ang kusina. Baka mapahiya mo ang sambahayang militar. Kung hindi ka marunong magbasa at mag-aral, mapapahiya rin ako. Naunawaan ko na. Pupunta ako sa Jingzhong. Sa mga araw bago ang paglalakbay, abalang-abala ako hanggang hindi na dumikit ang paa ko sa lupa. Ang mga talaan ng tindahan ay ipagkakatiwala sa maaasahang katulong para bantayan. Kailangang maayos ang mga libro at tala. Kailangang may maaasahang mag-aalaga sa lumang bahay. Ang mga aklat ni Xiaoman at ang mga kasuotan na gusto ni Lola. Lahat ng opisyal na papeles at kasulatan ay nakasalansan sa isang lugar. Si Xiaoman ay nag-aayos ng mga gamit at nakakuha ng 3 aklat ng pinta na hindi pa natatanggap. Ito ang mga gamit na dadalhin ko para sa muling pagsuri ng katapatan. Sa muling pagsuri, kailangang seryoso. Sa daan, maaari mo akong dahan-dahang pagalitan. Kuya, wala ka talagang alam sa lambing. Pagdating sa Jingzhong, bibilhan kita ng totoong aklat. Kung ganoon, mas mabuti pang huwag na lang. Pinakasimple para kay Lola ang mag-impact ng kumot at unan. Isang lumang unan, isang kahoy na suklay, at isang supot ng candy, sobra na yon. Iyan lang. Kapag tumanda na ang tao, kailangang magaan lang ang dala. Hindi ba mabigat ang candy? Iyan ang pinagmumula ng lakas ng loob. Nang gumabi, tuluyan ng natahimik ang tindahan. Umuwi na ang mga katulong. Si Xiaoman ay natulog na kasama si Lola. Ako naman ay naupo mag-isa sa harap ng kalan sa likod bahay. Pinapanood ang apoy sa loob ng kalan ng lumilipad na mga alon ng Jiangxi na kanina pa umiindayog. Hindi pa rin ako makatulog. May kaunting takot ako. Takot na baka mabigat ito, ha? Ano nang kinatatakutan mo? Natakot ako na baka maraming patakaran doon. Takot ako na baka hamakin nila ako. Natatakot ako na hindi makasanayan ni Xiaoman. Baka hindi niya kayanin ang gatas at lupa rito. Natakot akong hindi ko na makikita ang tindahan. Naligaw na ang mga kamay ko. Natakot din ako. Ano ang ikatakot ko? Natatakot akong masyado akong mapalayo. Hindi na ako makababalik. Kung hindi mabuti ang salamin, masisira ang aninong nasa loob nito. Bumalik na lamang tayo. Isa kang general. Paanong hindi ka makababalik kung nais mong bumalik? May paraan akong maiisip. Madali lang bang sabihin mo yan? Sa ilog. Mabuti man sa Qingzhong o sa Yunnan. Hindi naman ang lugar ang pinakaimportanteng bagay. Kung hindi ka masaya roon, hindi ko yon ituturing na tahanan. Bigla na lang sumakit ng husto ang puso ko. Noon, akala ko bahay ay yun lang bahay at tindahan. Isang piraso ng pilak na dahan-dahang itinago. Doon ko lang nalaman. Ang tahanan ay may taong handang makinig. At handang maghintay para sa iyo at pahabain ang kalsada para sa iyo. Nang tumama sa alambre. Kung may mang-api sa akin, ako mismo ang babalik para gumanti. Hindi dapat ganito ang ginagawa. Kung hindi ko ito kakayanin, nandito ako kung gusto mo akong mahirapan. Sabihin mo sa akin, magbabago ako. Kung itatakwil mo pa rin ako, hihintayin kitang iwaksi mo ang pag-aalipusta sa akin. Talaga bang kaya mong magbago? Paano ko malalaman kung nag-aral ka ba ng mabuti o nag-arte ka lang na banal? Pinagmamasdan ko ang apoy sa apuyan. Bigla kong naalala ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Nakatayo siya sa pintuan ng templo. Parang isang patalim na hindi pa naibabalik sa kaluban. Natakot akong malamigan siya. Takot na takot siyang titigan niya ako at wala na akong matatakbuhan. Pero ngayong napawi na ang talim ng patalim na ito.
Nakaupo sa tabi ng apuyan at maingat na nakikinig habang sinasabi kong natatakot ako. Jiang Li. Pwede ko pa bang itanong ulit? Alam ko sa puso ko ang gusto niyang itanong. Mainit pa rin ang mukha ko. Nakikiusap ako sa'yo. Pumapayag ka ba o hindi? Kung mananatili ka pang kasing sama noon sa hinaharap, magsisisi ako ng husto. Kung ipahihirapan mo ako, magsisisi rin ako ng husto. Kung makarating ka sa Jingzong, at hindi ka na matakasan ng dalagang may talino at ganda. Hindi pa ako tapos magsalita. Hindi na kailangang sabihin yan, alam ko namang hindi. Kung gayon, sa ngayon ay papayag ako. Tignan mo ang ipapakita mo. At masdan mo ang ipapakita ko. May bahid ng peklat sa palad. Mga bakas iyan ng maraming taon ng paghawak ng kutsilyo. Ngayon ay nakahubad iyon sa harap ko. Parang hinihintay niya akong ako mismo ang pumili. Isang mahina at maingat na hawak lang. Walang labis. Ngunit mas mabigat pa kaysa sa anumang salita. Apo ako na. Totoo, ako na nga. Sinabi ko na matututo si Erlang. Hahaha bilis, huwag kang mahuli ni Ali. 跑快点儿，别被阿狸抓住！ Maaari ko pa ba kayong tawaging Ate Ali sa susunod? 姐姐吗？ Siyempre naman, Ate Ali. 姐姐， 好， Lahat ay may galaw. Kapatid na lalaki, nandito ka rin pala. Maliwanag pa ang mga ilaw sa tindahan. Ang mga plakang kahoy na nasa pagsusuri ay marahang umuugoy sa hangin ng gabi. Nasa gitna ako nila. Bigla kong naramdaman na matagal na pala akong may tahanan noon pa man. Nagpaligoy-ligoy lang ako ng napakalayo bago ko nagawang aminin.